Si Wang Ling ay mukhang ordinaryong talunan, pangit, nakakainis, at tila walang silbi, pero sa likod nito, nagising sa kanya ang kapangyarihang immortal god na kayang manipulahin ang oras at espasyo. Sobrang lakas niya na naglakad siya palabas ng sinapupunan noong ipinanganak siya. Sa kabila ng lahat, ramen lang talaga ang iniintindi niya. Kaya noong araw na sinalakay ng isang napakalaking palaka ang lungsod at nahulog ang ramen niya, agad niyang binura ang S-rank calamity sa isang malakas na atake. Itinago niya ang tunay niyang lakas para magmukhang ordinaryo. Sa unang araw niya sa eskwela, hinarang siya ng dalawang senior at binyuli dahil siya ang may pinakamababang force value. Hiningan pa siya ng pera. Pero biglang may isang apoy na bumagsak at pinadapa ang mga bully. Lumapag mula sa ere ang pinakamagandang estudyante sa paaralan, si Sunrong, at napaatras ang mga bully sa takot. Pagkaalis nila, tinangka ni Sunrong sabihin kay Wang na palagi niya siyang poprotektahan. Hindi niya masyadong malinaw kung ano ang sinabi. Kinabukasan, lumabas ang principal para simulan ang entrance exam na susukat sa spirit force power ng bawat estudyante. Ang may pinakamataas na score ay makakapasok sa elite class. Unang tinawag si Guo Hao, at pagpasok niya sa arena, napaatras siya nang makita ang higanteng palaka. Ito ang incarnation ng palakang tinalo ni Wang noong bata pa siya. Sinubukan niya itong suntukin pero malino na hindi siya maaaring maging pangunahing bida ng kwento. Sunod-sunod na natalo ang mga estudyante. Pagdating ni Chen Chao, ginamit niya ang nakatagong kapangyarihan sa kanyang kamao bago siya itapon ng palaka. Nakakuha siya ng score na lampas 900 at pasok sa elite class. Nang turn ni Sunrong, mabilis siyang umatake at napaatras ang palaka na siya namang nagbigay sa kanya ng unang score na lampas 2,000. Si Wang Ling ang huling susubok at balak niyang itago ang tunay na lakas para magmukhang normal. Pero pagpasok pa lang niya, narinig ng palaka ang background music at agad nitong naalala ang araw na muntik siyang mapuksa ni Wang. Tangkang umatake ang palaka, ngunit nagsimulang lumapit si Wang. Sa lakas ng ihip mula sa hindi pa tumatamang sipa ni Wang, nawala ng malay ang palaka dahil inistorbo siya habang kumakain ng noodles. Umarangkada ulit ang background music at nagkunwari si Wang na nagsisikap. Ngunit paglapit niya, bahagyang paggalaw lang ng braso niya ang nagpasabog sa signal ng machine. Lumabas sa screen na sobrang taas ng score niya para maipakita ng buo. Hindi niya talaga hinawakan ng palaka. Nang magsimulang mag-disintegrate ang palaka, napansin ni Sunrong na may kakaiba at alam ni Wang na nagpapanggap lang itong patay para hindi na muling maramdaman ang sakit. Kinongratulate siya ng examiner at tinanggap sa elite class. Sa unang araw ng klase, ipinakita ng guro ang mga spirit na tatawagin nila mula sa ibang dimensyon gamit ang kanilang force level. Nagpasya si Chen na magpakitang gila sa pamamagitan ng pagpapalabas ng kanyang kapangyarihan. Pagkatapos siyang pagtawanan ng lahat, sumubok si Sun at nakapag-summon lang siya ng isang askal. Nagtaka tuloy siya kung gaano kalaking lakas ba ang kailangan para makatawag ng tunay na spirit beast. Napansin ng guro na nakaupo lang si Wang sa sulok at parang walang pakialam. Kaya naisip nitong subukan din ni Wang. Pero nang maramdaman ni Wang ang mga nilalang mula sa ibang dimensyon na nakapalibot sa kanya, isang napakalakas na pagsabog ang nangyari, at ang palakang ginamit sa exam ay nagulat kung bakit nakita niya ulit ang mukhang ayaw na ayaw niyang makita. Para iligtas ang lahat, inihagis ng teacher ang asong summon ni Sun papunta sa palaka at nag-transform ito bilang isang maliit na tuta. Tinanong pa ni Sun kung gusto ba nito ng peanut butter. Alam ni Wang kung paano matatapos ang sitwasyon kaya sinubukan niyang makalabas ng palihim. Buong buhay niya, sanay na siyang mag-isa. Kahit noong ipinagbubuntis pa siya, nakita ng kanyang ama ang nurse na lumabas ng sumabog na delivery room habang umiiyak. Akala ng lahat ay patay na ang sanggol. Pero hindi. Nagulat ang ama niya nang makita si Wang na naglakad palabas ng sinapupunan na para bang wala lang. Araw-araw mula noon, umuupo si Wang at nababasa ang isip ng kanyang mga magulang. Naririnig ang lahat ng kasinungalingan nila sa isa't isa at ang walang tigil nilang pagtatalo. Para ayusin ang relasyon nila, ginamit niya ang talino niyang lumalagpas sa imahinasyon, tinignan ang bilyon-bilyong posibleng kahihinatnan sa mundo, at napagpasyahang umiihi sa harap nila. Sa paraang iyon na isalba ng kanyang ihi ang pagsasama ng kanyang mga magulang. Habang lumilipas ang mga araw, kaya na niyang manipulahin ang gravity. Pagsapit ng 6 na taong gulang, kaya na rin niyang puksain ang calamity-ranked monsters. Dahil dito, sinimulan siyang pag-eksperimentuhan ng kanyang ama hanggang makagawa ito ng isang selyong kayang magtago sa walang limitasyong lakas ni Wang. Ngunit kahit ganoon, halos mabasag pa rin niya ang mangkok kapag hinawakan niya ito. Kaya palagi siyang binibigyan ng kanyang ina ng mga gintong orb para pigilan ang spiritual power niya. Mahal siya ng kanyang mga magulang, ngunit gusto nilang mabigyan siya ng normal na buhay. Dahil kahit ang simpleng pagbuga niya ng hangin para patayin ang mga kandila sa cake ay nakakasunog ng buong bahay.
Noong 10 taong gulang siya, simpleng pagdikit lang sa kanya ng mga kaibigan niya ay agad silang nawalan ng malay. Ngunit unang beses sa loob ng 10 taon, napagtanto niyang pinaghihirapan talaga ng kanyang mga magulang na bigyan siya ng maayos na buhay. Kaya hanggang hindi pa nila kayang supulan ng husto ang lakas niya, nagpa siya siyang iwasan ng kahit anumang magpapagalaw sa emosyon niya, maliban sa ramen noodles. Sa eskwela, nakita niyang nakasale ang ramen. May isang lalaking binili ang buong stock at sinabing ibibigay niya ang lahat ng ramen kapalit ng boto kay Son bilang presidente. Nagalit ang lahat ng lalaki dahil hindi nila inaakalang gagawa si Son ng ganitong hakbang para sa boto. Pero sinabi ni Wang na ibibigay niya kay Son ang 5 sa boto niya kapalit ng 5 pack ng ramen. Nagtaka si Son kung bakit si Wang lang ang tumutulong sa kanya. Pagkatapos makuha ang noodles, napagtanto ng ibang estudyante na makakakuha sila ng libreng pagkain kung iboboto nila si Son. Pero nanumpa si Chen na tatalunin niya si Son. Nang makita niyang lahat ay nahulog sa bitag nito, ginamit ni Son ang kanyang art of seduction para kontrolin ang isipan ng mga estudyante. Ngunit napansin niyang wala si Wang sa mga naapektuhan. Ang tanging naiwan ay ang kanyang golden pill bilang pagbabayad ni Wang sa ramen na ibinigay niya. Pagsimula ng klase, napansin ni Son na hindi pa rin tinatamaan ng spell si Wang. Kahit sinubukan niyang pataasin pa ang lakas ng seduction, iniisip namang ni Wang kung natanggap ba niya ang pill. Nang senadoryasan niya si Son na ibalik ang golden pill, inisip ni Son na gusto niyang kainin niya ang bilog na orb. Kaya kinain niya ito, iniisip na magpapalakas ito ng kanyang kapangyarihan. Doon napagtanto ni Wang na napahamak na siya. Nagsimulang bumigat ang pakiramdam ng katawan ni Son na para bang nahulog siya mula sa kalangitan. Nabasag ang spell of seduction mula sa lahat at tinawag ng guro si Son para ipakita ang kanyang art of seduction. Habang lumalakad siya papunta sa harap, nadulas siya sa isang lata at muntik nang mahulog. Kailangan sanang ipakita ni Wang na siya ang pangunahing bida ng anime. Ngunit hindi siya naging maginoo at hinayaan niyang mahulog si Son sa sahig na tuluyang nagpatigil sa spell sa lahat. Bago matapos ang klase, inanunsyo ng guro na si Chen ang magiging presidente ng kanilang batch. Habang papalayo si Wang, alam niyang ang mga kilos na ipinakita kanina ay tiyak na isang sikretong teknik para maglabas ng sobrang lakas. Kinagabihan, iniisip ni Son kung bakit sinira ni Wang ang spell niya matapos pa siyang tulungan sa tindahan, ngunit umaasang mawala na siya sa isip niya. Kinabukasan, dinala ni Chen ang napakalaki niyang cauldron para sa pill refinery test. Sigurado siyang mahuhulog si Son sa malaking cauldron na iyon. Ngunit alam ng kaibigan niya na malinaw na nag-overcompensate lang siya. Pagdating ni Son sakay ng kanyang limo, may buong banda na tumutugtog para sa pagpasok niya at may 20 bodyguard na nakapalibot. Naisip ni Chen na hindi niya pwedeng hayaang maaga ang babaeng gusto niya. Dahil habang tinatamasa natin ang mundong ito, si Chen ay mananatiling pangit, nakakainis, at kawawang tall-una na hindi man lang gusto ng babaeng matagal na niyang crush. Sa isang iglap, nakita ni Wang na naseduce si Son, kaya ginamit niya ang lahat ng giga-chad energy niya, lumapit, at hinawakan ang mukha ni Son. Sa paggawa nito, nabasag niya ang batas ng physics at naputol ang status effect mula sa realidad. Nagtaka ang lahat kung ito ba ang bago niyang Red Pill Guru technique at nawalan ng lakas si Son matapos sirain ng Wrist Lord ang kakayahan niyang tumayo. Sa klase ng araw na iyon, nag-speedrun ang guro sa pagtuturo kung paano gumawa ng Golden Pill. Ngunit wala ni isa sa mga estudyante ang nakakaalam kung paano nila maipapasa ang subject. Nagsimulang magukay si Chen para sa libing ni Wang habang ginamit naman ni Wang ang microwave para i-refine ang ore. Nagtaka si Hao kung paano siya makakapantay. Pero ipinakita niya ang sarili niyang mahiwagang furnace. Nais ni Son na magkaroon din siya ng ganoon balang araw, ngunit matapos niyang pansinin ng ibang lalaki, sumabog ang cauldron ni Chen sa mukha niya at tumakbo itong umiiyak. Pagkaalis ni Chen, sinabi ng guro na maghihintay sila ng 7 oras bago matapos ang pag-refine ng ores. Paglabas nila ng klase, handang kainin ng aso ni Wang ang furnace ni Hao. Buti na lang dumating si Wang bago mangyari yon. Ngunit nang tumalon palabas ng bintana ang Palaka, hinabol niya ito, at lumabas sa bahagi pala iyon ng plano ng Palaka para lokohin siya. Paglingon nito, nakita niyang nasa likod na niya si Wang at nakiusap ito para patawarin siya. Samantala, tumatakbo pa rin si Chen habang umiiyak dahil hindi lang siya makakuha ng babae. Kundi alam niyang papatayin siya ng kanyang ama sa pagkasira ng sagradong kayamanan ng pamilya at sa hindi pagkuha ng unang pwesto. Sa kabilang banda, umalis si Wang dala ang furnace ni Hao at nagtataka si Hao kung bakit niya sinusubukang nakawin ito. Tinutok niya ang paintball weapon niya kay Wang. Sinabi ni Wang na ayaw niyang makipag-away, ngunit inutusan siya ni Hao na ipaliwanag ang ginagawa niya bago niya ito ipadala sa isa pang isekai world. Saka biglang bumigay ang isip ni Chen nang makita niyang tumatakbo si Son papunta sa bago niyang daddy.
Sumabog ang mga demonyong bumabagabag sa kanya, tinatawag siyang isang walang kwentang talunan. Habang naglalakad palayo ang crush niya kasama si Wang, tumibay ang loob ni Chen na alisin ang kasamaan na humahadlang sa kanila. Sinabi naman ni Hao na tapos na ang lahat para sa pangit na mukha ni Chen at agad siyang nagpaputok ng lason. Naiwasan iyon ni Wang sa huling segundo, kaya si Chen ang lumunok ng lahat ng malagkit na likido ni Hao. Napasigaw si Hao dahil hindi raw siya nagsabi ng no homo. Hinailan nila pabalik si Chen sa kwarto at nagtanong kung mabubuhay pa ba ito matapos uminom ng ganoong karaming lason. Alam nilang pwede silang ma-expel, kaya nakiusap si Hao kay Wang na gumawa ng antidote. Naghanap sila ng mga sangkap at pinaandar ang cauldron na may 4 na oras na timer. Doon nila naalala na babalik ang instructor sa loob ng 2 oras. Si Froggy naman ay bumalik sa pagtatangkang kainin ng cauldron. Pinalabas ni Hao ang magic seal niya para itapon si Froggy palayo. Ngunit nang tingnan nila ang furnace, napansin nilang dahil sa apoy ni Froggy, bumilis ang proseso. Kaya napagdesisyonan nilang pigilan si Froggy at pilitin siyang ilabas ang kapangyarihan niya. Nagtaka si Wang kung bakit niya ito itinatago. Umamin si Froggy na ang kakayahan niyang manipulahin ang timeline ay maaaring sumire sa mundo. Pero alam nilang pareho na maaari nila itong gamitin sa kanilang pabor. Pagkatapos maluto ang antidote, pinainom nila ang aso ng lason para masubukan ang pill. Walang totoong hayop ang nasaktan sa paggawa ng video na ito. Sinubukan nilang ipainom kay Chen ang pill, ngunit narinig ni Hao ang yabag ng instructor kaya tumakbo siya palabas para subukang i-delay ito. Pero hindi siya pinatulan ng teacher. Pagpasok sa kwarto, handa na itong tingnan kung nakapag-refine talaga ng orbs ang furnace. Nakiusap si Hao na huwag siyang i-expel. Pero nakita ng teacher na nakapag-refine siya ng isang orb at doon naisip ni Hao na isinakripisyo ni Wang ang sarili niyang pill para kay Chen. Pagdating sa turno ni Hao, sinigawan siya ng teacher dahil explosibo ang nagawa niya. Nakita ni Hao kung paano pinalitan ni Wang ang orb ni Chen sa microwave at isinakripisyo ang sariling grado para sa kaibigan, kaya naisip niyang si Wang ang tunay na kaibigan. Hindi niya alam na hindi pala iyon sinadya ni Wang. Dahil habang hinuhugasan niya ang furnace, naroon na ang pill. Naluto nila iyon nang hindi nila alam. Tulad ng microwave ni Hao, wala itong silbi, ngunit hindi kasing walang silbi ng cauldron na kinalalagyan ni Chen. Pagkagising ni Chen, nakita niyang naayos na ang furnace. Sinabi ni Hao na magpasalamat siya kay Wang sa lahat ng ginawa niya at doon nagsimula ang bromance ng dalawa. Kinabukasan, pagkatapos ng klase, lumapit si Son sa kanya sa walang kwentang, pangit, nakakadiring, at talagang kaawa-awang pray niya. Pero imbes na siya ang manghuhuli, siya pala ang talagang hinahabol. Walang pag-aalinlangan, tinanong agad ni Son si Wang kung gusto nitong mag-date bukas. Ngunit tinitigan lang siya ni Wang gamit ang dati niyang walang kwentang ekspresyon. Kasabay noon, inutusan na ang mga mangangaso na barilin si Son. Ngunit sa sandaling nagpaputok sila, na-deflect ni Wang pabalik ang lahat ng bala gamit lamang ang isang titig. Tinawag si Wang ng teacher palabas ng klase, nagtataka kung bakit siya iniiwasan nito. Sa parehong oras, umatras ang mga sniper sa utos ng kanilang boss at nakita ni Froggy ang lahat mula sa malayo. Akala ni Son na pumayag si Wang sa date nila kahit na tumango lang siya sa teacher. Dahil doon, sobrang na-excite siya para sa date nila bukas. Nagtataka ang buong eskwelahan kung paano nagkaroon ng babae ang isang pangit at walang kwentang mukha tulad niya. Dahil kung nakakakuha ng babae ang tulad niya, bakit lahat naman sila iniiwasan? Isang hot na bunny girl ang naisip na magiging interesante ang mga susunod na mangyayari. Sa opisina, pinaalis agad ng principal ang teacher. Ipinakilala ng principal ang sarili bilang si Ju, ang lalaking nakasaksi sa kakayahan ni Wang na talunin ang Paloka noong mga nakaraang taon. Lumuhad siya at nagmakaawang gawin siyang master niya. Ngunit naglabas si Wang ng 50% ng Magic of Forgetting. Nang siya na lang ang natira, sinabi ni Froggy sa kanya ang tungkol sa mga assassin. Habang natutulog si Wang, binabangungot siya tungkol sa kabaliwan ni Son. Pagbangon niya na naka-bunny suit pa, nakita niyang naghihintay si Son sa labas ng bintana kasama ang buong hukbo niya, nagwi-wish na sana mamatay na lang siya. Normal na hindi papayag ang mga magulang niya sa ganitong sitwasyon, pero dahil sa tingin nila ay imposibleng mag-uwi ng babae ang anak nila, sila pa mismo ang nakiusap na magdala siya ng proteksyon. Nagtaka ang ama kung paano ipinanganak si Wang kung palagi naman siyang gumagamit ng proteksyon noon, pero sinabi ng ina na huwag nang isipin ang detalye. Sa telepono, nakita niyang binabati siya ng lahat ng kaibigan niya na magkaroon ng pinakamalupit na gabing puno ng plot development. Hindi pa niya namamalayan. Itinulak na siya ng mga magulang niya palabas ng bahay. Sinabi ni Son na pwede niyang gawin ang kahit ano sa likod. Ano kaya ang ibig niyang sabihin doon? Habang umaalis sila, patuloy silang sinusundan ng mga assassin. Sinabi ni Son na dadalhin niya si Wang sa Heavenly Paradise Carnival.
Ang buong kastilyong iyon ay itinayo para may mapagspenden siya ng oras kasama ang taong mahal niya at inamin niyang iyon ang unang beses niyang bibisita roon. Nagtaka si Wang kung bakit siya ang natatali sa pangit na babaeng ito. Pero tumawa lang si Son dahil mas pangit pa raw ang mukha niya. Pagdating nila, inutusan niyang umalis ang lahat ng gwardya dahil mas malakas daw si Wang kaysa sa kanila. Ngunit makalipas lamang ang 5 minuto, lahat ng gwardya ay naneutralize ng mga assassin sa harap ng prophecy wall. Hinailan ni Son si Wang para malaman ang kinabukasan ng relasyon nila at eksaktong sandaling iyon, nagpaputok ang assassin. Ngunit pinarahan ni Wang ang oras para hanapin ang bala at nahuli ito gamit ang kanyang bibig. Sa kanya ibinalik ang bala sa baril ng kalaban na nagpapaikot sa kanya sa ere. Nagtaka si Son kung anong klaseng neurological disorder ang meron siya, pero hindi niya naiproseso ng maayos at nakalimutan niya ang nakikita. Nagtaka rin ang mga assassin kung bakit mas malakas ang recoil ng mga baril na iyon kaysa sa CS:GO. Habang lumilipad sila sa bakal at sinusundan pa rin, pinasabog ni Wang ang mga assassin sa likuran nila. At nang subukan niyang bigyan siya ng regalo, pinabagsak niya ang lahat ng log sa ibabaw nila at tinanggal ang mga alaala ni Son. Nang papalapit na sila sa susunod na ride, pinagsabog ng Wizard of Oz ang bato sa ibabaw nila sa pamamagitan ng isang snap ng daliri. Sa pagtatapos ng gabi, nagtataka ang mga assassin kung ano ba talaga ang nangyayari sa swerte nila. Tinanong siya ni Son kung gusto niyang sumakay sa Ferris wheel kasama siya habang nagsisimula ang mga fireworks. Nang pumayag si Wang, inisip niya na magkakaroon na siya ng sandali ng katahimikan kasama si Son. Pero sumulpot muli ang mga assassin sa likuran nila. Nakita ni June na nasa panganib ang kanyang master at humingi siya ng backup. Habang umaakyat ang magkasintahan sa Ferris wheel, nagsimula ang fireworks sa malayo. Habang na-distract si Wang, itinaas ng mga assassin ang baril sa kanya at kay Son, pilit silang pinaupo sa tabi ng isa't isa. Kahit nasa panganib ang buhay niya, natuwa si Wang na pansamantala nang tumahimik ang malakas na boses ni Son. Nakiusap si Son na pakawalan ang kanyang kaibigan. Ngunit nang marinig niya si Son na tawagin siyang kaibigan, napaluha siya at nakiusap na siya ay palayain. Tumayo si Wang, kumikislap ang mga mata, at ginamit ang kanyang lakas para itapon ang kalaban. Nang magmakaawa pa ang isa para sa buhay niya, itinapon din niya ito palayo gamit ang isang higanteng phoenix mula sa kalangitan para tuluyang alisin ito. Habang nagsisindi ang fireworks, pananggakuan ni Wang si Son na itatago nila ang pangyayaring iyon bilang lihim at ginamit ang 100% ng kanyang promised magic. Nainis silang alaala ni Son tungkol sa gabing iyon imbes na burahin. Ito ang unang pagkakataon sa buhay niya na gusto niyang may makaalam kung sino talaga siya, at dito nagsimula ang bagong relasyon nila. Patuloy pa rin ang fireworks sa malayo. Kinabukasan sa paaralan, sinabi ng teacher kay Son na buhay pa rin ang mga hitmen na umatake sa kanya sa parke at nagsisimula silang gumawa ng bagong plano. Ngunit nang sabihin ni Son na wala siyang alaala ng atake, dumating si Joe at sinabi na siya na ang pumatay sa kanila. Noong nakaraang gabi, matapos bumalik ang magkasintahan mula sa Ferris wheel, pinanood ni Wang na umalis si Son bago niya batiin si Joe ng spell na pinaniwalaan nito na siya ang pumatay sa mga hitmen. Nang ipakita ni Joe ang isang liham, sinabi niya na balak ng mga assassin na salakayin ng paaralan para dakpin si Son. Sa isang snap ng daliri, agad na sinelyohan ang mga gate at binarikada ng mga sundalo ang buong lugar. Ngunit sa loob ng schoolyard, isang golden-faced ninja na tinatawag na Zufang ang biglang sumulpot mula sa lupa at pinalupok ang isang security guard gamit ang rubber chicken bago hampasin ang isa pa. Pagkatapos noon, pinagsalpok niya ang dalawa pang iba at tumalon sa isang bush bago hilahin ang isa pa sa loob, na nag-iwan ng maraming bangkay na nakatambak. Sa loob ng hallway, dumating ang isang bagong golden-faced ninja na tinatawag na Soying at pinasabog sila palabas ng bintana. Gayunpaman, nakaiwas siya sa isang choke attack na tumago sa pader at nagbitak ito na parang pinalo gamit ang martilyo. Nang lumitaw ang teacher sa harap niya, sinabi nito na dudurog siya gaya ng langgam. Samantala, nalaman ni Wang na nanalo siya ng free delivery pack ng noodles. Umaasang makuha ang kanyang premyo. Nagpa siya siyang lumabas. Kasabay nito, sa hallway, sinimulang iwasan ng teacher ang isang sandata, ngunit determinado ang ninja na patunayan ang sarili. Pinaputok niya ang sandata at hinagis ang isa pa. Gamit ang isang spell, pinapalaki niya ito hanggang sumabog. Ngunit madaling dinurog ng teacher ang spike ball at tinawag si Zhu Ying na isang walang kwentang ninja na nagdala ng useless na sandata sa tunay na laban. Habang papalapit siya, nagcast si Xinjiang ng toxic burst at tumakas gamit ang distraction, pero bumangga siya sa pinto nang lumabas si Wang mula sa opisina at naglakad lang palayo. Samantala, naalis na ni Zufang ang isa pang grupo ng security, pero nang subukang umalis, nakita niya ang aso na nakatayo sa harap niya. Nang subukan niyang makipaglaro dito, kinagat siya sa kamay.
Itinapon niya ito ng malayo pero napagtanto niyang naubos nito ang kanyang spiritual force. Sa sandaling iyon, nagsimulang manghina ang kanyang katawan at lumitaw ang isang higanteng palaka sa harap niya. Habang inihahanda nito ang malakas na blast, sinubukan ni Zufang tumakas, ngunit nabitak ang kanyang spine, kaya natalo siya ng palaka sa sandaling iyon. Kasabay nito, isang pangatlong ninja na tinatawag na Zoo Giant ang lumitaw sa paaralan at nag-iipon ng makapangyarihang puwersa para wasakin ang lugar. Sa kanyang cloak of invisibility, inisip niyang hindi siya mahahanap. Ngunit lumitaw si Wang sa labas, papunta para kunin ang kanyang regalo, at sinabi kay Zoo Giant na kitang-kita siya gaya ng araw. Matapos size-scan ng mga city heroes ang kanyang box, nakuha na rin ni Wang ang kanyang noodles. Ngunit habang nagbabalik dala ang noodle pack, sinubukan ni Zoo Giant magpanggap na hindi niya nakita si Wang. Tinawag siya ni Wang na useless loser at sinabi na amoy ihi ang mukha niya. Sa desperasyon na mailigtas ang sarili sa kahihiyan, pinakawalan ni Zoo Giant ang isang makapangyarihang spell na kumalat sa buong paaralan. Habang nakataas ang kanyang hammer na puno ng malaking kapangyarihan, binangga niya si Wang. Ngunit nabasag lang ito at napagtanto ng salungguhit na amoy talaga ihi ang mukha niya bago bumagsak sa kanyang mga tuhod. Habang hinayla siya palayo ni Wang, dumating si Joe at sinabi na hindi niya siya makakalimutan ngayon. Ngunit nagcast si Wang ng bagong spell kay Joe na pinaniwalaan nitong siya ang pumatay sa ninja. Pagdating ng mga kaibigan ni Wang, nagkunwaring may sakit si Wang. Kaya sinabi ni Joe sa kanila na nasugatan siya noong atake at kailangan agad gamutin. Sa buong sumunod na linggo, nagkunwari si Wang na may sakit at nakahiga lang sa kama buong araw para hindi na kailangang pumasok sa paaralan. Dahil tamad at walang kwentang bata siya. Nang dumating ang kanyang mga kaibigan para bisitahin siya, sinubukan ni Son na bigyan siya ng malaking injection, pero sinabi niya sa kanya na gumaling na siya at agad na bumangon sa kama. Hindi nagtagal, naupo sila sa mesa at nagdesisyon na kunin ang spiritual power test para masukat ang kanilang kakayahan. Si Chen ang nagpasya na siya ang unang susubok. Nang i-summon niya ang kanyang spiritual force, lumitaw ang isang makapangyarihang light bulb sa harap nila bilang sukatan ng kanyang kabuuang spiritual strength. Samantala, sa ibang high school, isang grupo ng estudyante ang kumukuha rin ng parehong test. Nang i-summon ni Liang Jiang ang kanyang spiritual force, naitala siya ng system ng 1,950 at inisip ng mga estudyante na useless loser siya. Kaya nagdesisyon ng kanilang leader na si Tang na ipakita ang kanyang kakayahan. Nang idol niya ang kanyang spiritual force, isang malakas na hangin ang dumaan sa silid at patuloy na tumaas ang kanyang score sa system hanggang sa umabot siya sa first position. At nagsimulang palakpakan ng mga estudyante para sa kanya. Samantala, si Guo ay nakapag-summon lamang ng maliit na bola at sinubukang humog sa lupa bilang parusa, pero pinigilan siya ni Chen. Nagsuggest si So na kunin ang kanyang test sa ibang pagkakataon dahil natatakot siyang masira ang bahay, pero sabik naman ng mga lalaki na makita ang kanyang kapangyarihan at nahikayat nila siya. Nang matapos siya, tumaas siya sa system at naitalang nasa second position. Pagdating ng turno ni Wang, napagtanto niyang wala siyang oras para maghanda at naisip niyang gamitin ang pinakamaliit niyang spiritual force para maitago ang buong kakayahan niya. Ngunit nang simulan niyang i-summon ang kanyang powers, halos maitulak lahat ng tao palabas ng silid dahil sa lakas nito, at halos hindi niya nagawang i-teleport ang araw na ginawa niya palabas ng orbit ng Earth. Nang matapos siya, ipinakita ng system na hindi mabilang ang kanyang score at inilagay siya sa first place. Kasabay nito, sa kabilang paaralan, napansin nilang si Wang ang naunang nakuha sa test board at inisip na nagka-glitch ang system dahil hindi nila matanggap ang score sa kanilang mga mata. Habang palis na ang kanyang mga kaibigan, narinig ni Wang si Guo na sinasabi na plano niyang i-hack ang system para pataasin ang kanyang mababang score. Noong gabing iyon, habang sinusubukan ni Guo i-hack ang system para pababain ang score ni Wang, nagdesisyon siyang i-summon ang password formation scroll. Nang lumitaw ang scroll sa harap niya, nagcast siya ng spell sa paligid ng silid, umaasang makuha ang password. Nang matapos siya, napagtanto niyang nanatiling invisible ang password at inihagis niya ng galit ang kanyang libro. Ngunit sinabi ni Wang sa kanya na ang password ay 8 bituin lang at sa sobrang tanga niya, na-unlock pa niya ang computer. Sa kabilang paaralan, sina Tang at isang estudyante ay nag-hack rin ng system. Ngunit natuklasan nila na hindi nila makita ang score ni Wang at may bagong hacker na nakapasok sa system. Kasabay nito, napansin ni Guo na nasa second place si Tang at naalala niyang binubuli siya nito ilang taon na ang nakalipas. Ngunit sa sandaling iyon, nag-trigger ang alarm ng system at sinubukan ng mga estudyante na umalis bago sila mahuli. Pumasok ang isang grupo ng estudyante at napansin na nabago ang pangalan ni Tang sa system, pero inisip nila na siya ang gumawa nito at tinawag siyang useless loser. Ilang linggo ang lumipas sa paaralan, sinabi ng teacher sa instructor na plano niyang ipadala si Wang at ang kanyang mga kaibigan sa swords competition laban sa kabilang paaralan.
Natalo sila sa kompetisyon ng 13 taon na sunod-sunod at umaasa ang teacher na magiging good luck charm si Wang para tuluyang makakuha sila ng gold medal. Ngunit nang sabihin ng instructor na kailangan nilang magpadala ng 5 estudyante sa kompetisyon, sinabi ni June na papalitan ng aso ang ika-5 posisyon. Nagtaka siya kung paano makikipagkumpetensya ang halimaw nang wala itong humanoid na anyo. Inutusan ni Joe ang halimaw na mag-transform. Sa isang iglap, naging faceless human ito, pero bumalik sa anyo ng aso nang sobrang nasaraan sila sa hitsura nito, ngunit iniisip pa rin ni Joe na hindi papayagan ang aso sa kompetisyon dahil hindi ito sumailalim sa spiritual force test. Upang itama ang kanilang pagkukulang, isinusuot ni Joe ang armband sa halimaw at ipinangako na pakakawalan ng frog spirit kung mananalo ito sa kompetisyon. Upang patunayan ang kanyang determinasyon, nakakuha ang halimaw ng 5,000 points at naitalang second place. Sa gabing iyon, matapos ang klase, nagpaalam ang mga lalaki kay Sun at umuwi. Ngunit noong gabing iyon, nagpa siya ang teacher na ipaalam sa kanila na sila ang magre-representa sa paaralan sa swords competition at sinabi na ihanda ang kanilang spiritual swords para sa laban. Nagsimulang ipakita ng mga estudyante ang kanilang special swords. Nang matapos sila, napansin nilang hindi pa ipinakita ni Wang ang kanyang sword. Pumunta siya sa basement upang kunin ang kanyang sword at lumitaw ang espiritu ng espada mula sa kahon, ngunit inilubog muna niya ito sa loob. Kinabukasan, ipinasya niyang ipakita sa kanyang mga kaibigan ang espada, pero inisip nila na masyado itong maikli at mahina para sa laban. Pagdating ng mga teachers, sinabi nila na mananatili sila sa kabilang paaralan hanggang magsimula ang contest at pwede silang mag-training gamit ang kanilang swords. Dumating ang bus sa sandaling iyon, kaya pumasok na sila sa loob. Samantala, pinapanood sila ng leader ng mga ninjas mula sa kalsada at sinimulang sundan sila habang umaalis, umaasang sa wakas ay maahuli nila si Sun. Sa loob ng bus, sinubukang lumabas ni Wang ang kanyang espiritu, pero patuloy niya itong pinipilit na manatili sa loob, natatakot na baka matakot ang lahat sa bus sa makita ito. Pagdating nila sa kabilang paaralan, sinalubong sila ni Director Z at ilang estudyanteng kalahok. Ngunit dahil mortal enemies sina Z at ang instructor, hindi pinansin ni Z ang instructor at sinimulang sabihin kay Son na natutuwa siyang makilala siya. Ngunit nang tawagin ng instructor ang kanyang mga estudyante na useless little trash na masyadong twisted para sa sarili nilang kabutihan. Naisip ni Z na sukliin ang matapang na salita at pinasabog ang liwanag direkta kay Wang. Sa isang iglap, bumagsak siya sa sahig, nagkunwaring nasaktan. Ngunit muli siyang lumitaw sa harap ng kanyang espiritu at binalaan tungkol sa kanyang amulet. Bago niya namalayan, sumabog ito sa pinakamalaking apoy na naranasan ng sinuman, umakyat sa langit at pinasabog ang lahat ng nasa paligid gamit ang matinding hangin habang patuloy na nagliliyab ang apoy hanggang sa nawala mula sa amulet. Nang nanghina mula sa pagsabog, tinanong ni Wang ang espiritu kung bakit hindi siya binalaan kanina. Pero sinabi ng espiritu na pinatahimik siya sa loob ng bus. Habang sinubukan ni Son at ng instructor na tulungan siya, nagtataka sila kung ano ang nag-trigger ng pagsabog. Kahit si Z ay naguluhan sa tanawin na nagkasakit si Wang dahil ang kanyang atake ay para lang sukatin ang kakayahan nito. Nang dinala si Wang sa loob ng paaralan, sinubukang sumama ni Son pero hinarang siya ni Tang, tinanong niya kung natatandaan niya ang mukha niya, pero inisip ni Son na masyadong pangit at nakakadiri ito para maalala. Nang tumanggi siyang umalis, sinubukan ni Son siyang suntukin pero nahuli siya ng partner ni Tang na si Hisha. Sinabi ni Tang kay Son na plano nilang alisin si Wang bago magsimula ang kompetisyon. Sa sandaling iyon, nagsimulang masunog ang katawan ni Wang mula sa isang misteryosong apoy. Lumitaw si Zai at binuhusan siya ng wrapping spell para atali. Galit sa nakita, iginuhit ni Son ang kanyang espada. Ngunit nang subukan niyang harapin si Sekai Tang, hinuli ng teacher ang kanyang blade at sinabi na kontrolin ang emosyon. Sa loob ng medical room, nang subukang gamutin ng staff si Wang, natuklasan nilang misteryosong nawala siya. Samantala, sinusubukan ni Wang hanapin ang labasan ng paaralan. Gumamit siya ng flash trick para supulan ang kanyang amulet pero natatakot na maaaring sumabog ang kanyang powers anumang sandali. Tumawag siya sa kanyang ama at sinabi na nagsisimula ng mabasag ang power seal niya. Agad na naghanda ang kanyang ama at lumipad gamit ang kanyang light sword. Nagpatuloy si Wang sa loob ng paaralan, umaasang makahanap ng labasan. Kasabay nito, pumasok ang kanyang mga kaibigan sa school gym. Nagpa siya si Sai na salubungin sila muli at sinimulang ipaliwanag ang mga patakaran ng swords competition. Sinabi na ang team na may pinakamataas na score ang magiging panalo. Ngunit nang ituro ni Guo na kulang din ang kanilang pangit na team ng bullies ng isang tao, isang alon ang biglang tumataas patungo sa kanila at muntik nang mabasa ang kanilang mga damit habang lumitaw ang isang misteryosong lalaki sa harap nila. Biglang lumitaw siya sa tabi ni Son at inabot ang isang rosas, pero sinabi ni Son na kasing pangit ng kanyang kakilakilabot na mukha ang rosas.
Umaasang mapahanga siya, sinabi ni Buffang na inupahan siya ni Z para durugin ang kanilang team pero handa siyang lumipat ng panig kapalit ng isang one-night stand. Dahil si Chen ay may sariling kagustuhang one-night stand, lalo siyang nagalit at sinubukan suntukin si Buffang pero naitulak siya palayo. Gayunpaman, nagdesisyon siyang bumalik muli. Ngunit sinuntok siya ni Buffang at pinaikot gamit ang kick bago siya hampasin parang walang kwentang manika at pinabagsak sa lupa. Ngunit bumangon si Chen sa gitna ng usok at determinado na makipaglaban muli. Habang naglalabas ng apoy na aura, umatake siya pero naiwas ni Buffang at nawala ang kanyang kamay bago siya itapon. Sa kabutihang palad, nahuli siya ni Wang at napagtanto ni Chen na naibalik na ang kanyang kamay sa sandaling iyon. Kaya umatake siya muli gamit ang suntok. Ngunit nanindigan si Wang at naglakad lang palayo. Pagbalik nila sa loob ng paaralan, ipinahayag ni Wang na plano niyang maghanap ng limitadong crispy noodles dahil hindi siya nagsasawa sa pagkain nito. Ngunit si Jiang Luyan, leader ng mga assassin, ay nagmamasid sa kanila at naghihintay ng pagkakataon para umatake. Nang lumitaw si Buffang sa likod niya, tinanong niya kung sino ito. Sinabi nito na nasa cleaning department siya. Inisip niya na siya ang pinakamasamang sinungaling sa mundo at nagtataka kung bumagsak ba ito mula sa kisame. Gayunpaman, inisip pa rin niya na parang bagong Mona Lisa siya at inalok ng mga rosas para sa isa pang one-night stand. Pero itinaboy niya ito, tinawag siyang broken na hindi karapat-dapat sa kahit ano. Upang makabawi, sinabi ni Buffang na sobrang pangit ng mukha niya na mas pipiliin pa niya mag-isa habang buhay kaysa makatulog kasama siya. Ngunit sinuntok siya ni Son gamit ang invisible blow at sinabi na hindi niya kailanman makikilala ang tunay na kagandahan kahit na pagbabarilin siya ng truck sa mukha. Masaya sa hamon, naglabas si Buffang ng madilim na aura at handa na durugin siya gamit ang kanyang malaking kapangyarihan. Nang i-summon niya ang dark energy para lipulin siya, piniga ito ni Son at agad na nawala. Kasabay nito, bumalik si Wang dala ang kanyang crispy noodles nang makita niya si Liang na handa nang lipulin si Buffang. Bago pa man sila nakapagsalita, nahuli siya ni Son at itinapon silang dalawa, nakatali sa immortal ropes. Lumitaw ang isang matandang lalaki sa tabi niya at nag-isip si Son kung mas mabuti bang itapon si Wang mula sa bubong pero hinailan na lang niya si Bang. Sinubukang pakawalan ni Wang ang kanyang amulet mula sa chain at nagsimulang magbigay babala ang sword spirit tungkol sa nalalapit na kapahamakan habang kumikislap ang kidlat sa langit at umiihip ang matinding hangin sa mga puno. Ngunit nang hindi makabawi sa kamalayan si Wang, sumigaw ang mga espiritu sa kanya, sinasabi na may libreng noodle sa loob ng paaralan. Pagkatanggap niya ng balita, bumalik sa kanyang senses si Wang, binigyan ng matandang lalaki si Luyian ng isang hibla ng buhok ni Buffang habang naghahanda itong pumasok sa paaralan gamit ang disguising spell. Sa loob ng paaralan, nagdedebate si Nazi at ang instructor kung sino ang mas pangit ang mukha. Biglang pumasok si Buffang sa opisina at sinabi na dinukot si Wang. Pero hindi nila alam na si Luyan pala ang nakatransform sa anyo ni Buffang gamit ang disguising spell. Sa bubong, sinabi ng lalaki kay Buffang na balak lang hiramin ni Luyan ang kanyang anyo ng ilang oras bago siya tuluyang papatayin. Sa desperasyon para baguhin ang kanyang kapalaran, inalok ni Bang na sumali sa kanilang faction at humiling na pakawalan siya. Pero sinabi ng matandang lalaki na masyado siyang bobo para sa sarili niyang kabutihan. Nang tawagin niya ang lalaki na spineless weakling na hindi kayang harapin siya kahit sa pinakamasamang araw niya, naglabas ang lalaki ng matinding liwanag sa lupa sa harap niya. At natakot si Buffang, naisip na halos maprito na siya parang bacon. Hindi niya alam na ang matandang lalaki ay isang overpowered spiritual infant na kayang talunin siya sa isang kisap mata. Kasabay nito, ipinagpatuloy ng fake Buffang ang kanyang kwento kung paano siya nakatakas habang dinadala ni Luyan si Wang. Nang marinig ito, sinabi ni Jun na si Luyan ang leader ng Shadow Faction na nagtatangkang patayin si Son. Sa utos ni Tang, sinimulang aiska ni Isha ang paaralan para sa presensya ng ibang spiritual force. Nang matukoy niya ang kanilang lokasyon, sinundot siya ng security ni Son at dinala palayo, determinado na ilayo siya sa panganib. Sinabi ng head security na prioridad ang kaligtasan ni Son at ang kanyang pagkawasak ay magpapawalang kwenta sa kanila at mawawalan sila ng trabaho. Ngunit bumalik si Son. Nananockout ang useless at moronic na security. Sinabi niya na si Wang ang pag-ibig ng kanyang buhay at hindi niya siya kayang iwanan para sa anumang halaga sa mundo. Sinabi niya na wala siyang pakialam kay Liu Yang kundi nais lamang na muling makasama ang pag-ibig ng kanyang buhay dahil nagsisimula na siyang mangarap tungkol sa kanilang kasal. Sa bubong, habang handa na tapusin ng lalaki si Buffang, sumigaw siya para humingi ng tulong bilang isang hopeless, useless na bata na basa na ang pantalon. Itinaas ng lalaki ang paa at yumanig ang gusali gamit ang stomp na nagpahimatay kay Buffang. Kasabay nito, sinimulan ni Son at ng kanyang security na umatake patungo sa gusali at nakita si Wang na nakataas sa isang krus.
Habang lumilipad ang security gamit ang kanilang light swords, sinubukan nilang iwasan ang ilang blast at isa ang sumubok gumamit ng magic pero agad na sumabog. Bago pa man lumapit ang iba, isang light beam ang pumuksa sa kanila na lumikha ng mga flaming balls sa langit. Nang nais ipakita ng matandang lalaki ang kanyang kapangyarihan, nagdirekta siya ng liwanag sa kalangitan na kumalat at bumuo ng malaking bilog, sinimulan ang pagsama ng makapangyarihang hukbo ng Yellow Knights. Ngunit habang nagsimula na silang umatake, naglabas si Sun ng direktang liwanag na winasak ang bilog. Habang nakatayo siya sa ere na may mga espada sa paligid, sinaksak niya ang mga knights at sinubukang harapin ang mga flaming swords. Ngunit inisip ng matandang lalaki na malapit na siyang dumating sa kapahamakan. Hindi nagtagal, nahuli siya sa isang makapangyarihang puwersa at nagsimulang bumagsak patungo sa lupa. Ngunit bumalik sa realidad si Wang matapos niyang hulaan ang hinaharap. Nang makita niyang natama si Buffang at nahulog sa lower floor, nagpasya siyang palayain ang sarili, pero pinabigyan niya si Joe ng kredito sa pagsagip sa kanya. Nang dumating ang suporta, tinanong siya kung may nawawalang tao, pero sinabi ni Wang na wala. Umaasa siyang maalis si Buffang hanggat hindi siya na-cancel sa kompetisyon. Kaya iniutos niya sa kanyang sword spirit na itago si Buffang hanggang sa siya ay maalis. Ngunit kinabukasan, nang handa na para sa kompetisyon, nakita ni Wang si fake Buffang sa pila at inisip niyang bumagsak na ang plano. Nang ay anunsyo ng instructor ang pagsisimula ng kompetisyon, nagsimulang mawala ang mga estudyante sa mga crystals. Nagmadaling pumasok ang ama ni Wang, umaasang mababago pa ang seal ni Wang bago siya mawala. Pero napagtanto niyang huli na dahil nawala na si Wang bago pa siya dumating. Sa loob ng System World, napansin ng kalabang team na naghiwalay si Sun at ang kanyang grupo sa buong isla, umaasang maaga nila ang altars bago pa man sila. Ngunit nang mapagtanto nilang hindi masense ang presensya ni Wang, nag-alok si Liang Fei na sirain siya at nagmadaling lumayo. Habang tumatakbo si Liang sa kagubatan, dumating si Guo at nagpasya siyang sundan siya. Iniisip niyang kaya niyang labanan ito, narinig ni Chen mula sa system na sinimulan na ng kalabang team ang pag-agaw sa mga altars. Upang patasin ang kanilang score, sinubukan niyang dumiretso sa sariling altar. Ngunit may lumitaw na hiwa sa kanyang mukha at isang malakas na hangin ang nagpaikot sa mga dahon sa paligid niya. Pagdating niya sa puno, iniisip kung paano niya maaangkin ang altar, lumitaw si Yisha sa likod niya at inangkin ang altar para sa sarili. Handa na si Chen sa laban at sinabi sa kanya na ibigay ang kanyang pinakamalakas na atake. Ngunit bago pa niya namalayan, natrap siya sa loob ng magical web at sinimulang suntukin ang sarili dahil sa spell ni isa habang pinapalo ang sarili sa lupa. Kasabay nito, nagawang iwasan ni Fake Buffang ang beast at sinomen ng kidlat bago umatake sa aso. Nang mapagtanto niyang naubos ang spiritual force niya, muntik na siyang matalo sa beast at nagdesisyon na umalis bago tuluyang maubos ang kapangyarihan niya. Samantala, nakita ni Liang si Wang sa lupa at inisip na ang kanyang tungkulin na maaga ang altar ay hindi pwedeng maging mas madali. Ngunit nagawang tumayo ni Wang. Kaya hinugot ni Liang ang kanyang espada at handa nang tapusin siya. Ngunit nang lumipad ang spell patungo sa kanya, pinaikot niya ito gamit ang espada at natuklasan si Gol sa harap niya. Determinado na tapusin si Gol. Umatake si Liang at nagsimula silang magtagisan ng lakas gamit ang espada. Kasabay nito, sinubukan ni Sun ang pag-angkin sa altar nang mapagtanto niyang natatalo ang kanyang team. Sa kabutihang palad, nagawang iwasan ni Sun ang isang swinging sword at maitaboy ang sarili niyang espada. Nag-transform ito sa isang sword spirit at lumitaw si Tang sa harap niya kasama ang kanyang sariling espiritu. Sinubukan ni Tang na kumbinsihin si Sun na iwan ang kanyang team ng mga losers, pero nagpakawala siya ng blast at pinadaloy ang kanyang espiritu pasulong. Habang siya'y nag-transform bilang water dragon, nawasak ang espiritu ni Tang sa sandaling iyon. Nang muling nabuo si Tang, napansin ni Sun Ziyang na nakuha ng kalabang team ang isa pang altar. Nagtaka si Sun kung paano nakikita ni Tang ang bawat bahagi ng buong isla. Sinabi niya na nakahack sila sa system bago pa ang kompetisyon at nagamit nila ang site para sa kanilang advantage. Sa sandaling iyon, natuklasan ni Sun na natalo na si Chen at nakuha na ng kalabang team ang kanyang altar. Ibinalik niya ang kanyang espiritu sa espada at handa nang umatake kay Tang, ngunit napagtanto niya na ginamit na ni Tang ang kanyang snow powers at nagsimulang maglatag ng ground ng ice sa tubig. Habang nauubos ang oras, nag-flash si Sun patungo sa kanya, pinabasag ang yelo. Pero naglabas si Tang ng malakas na hangin para itaboy siya. Gayunpaman, nagawang ipasa ni Sun si Kiss bago umatake sa sword battle habang nagpa-flip at tumatalon sa ibabaw ng yelo, patuloy sa tuloy-tuloy at determinadong paglusob hanggang sa isang tulay. Sa isang iglap, sumabog ang yelo sa paligid ni Sun at lumitaw si Fake Buffang sa harap niya, nag-summon ng isang dark orb na handang puksain siya. Nagsimula ang malakas na hangin sa paligid ng isla at napagtanto ng mga kalalakihan na may mas malakas na kaaway sa paligid.
Ngunit nakatakas si Son gamit ang distraction. Dahil wala ng ibang challenger, nagpa siya si Tang na itusok ang kanyang espada sa altar. Ngunit nang tiningnan niya ang scoreboard, napansin niyang nagsisimulang bawiin ng team ni Son ang mga altars. Ngunit bago ito mangyari, pagod na sina Guo at Liang mula sa kanilang laban at nauubos na ang mga spells ni Guo. Lumapit si Liang kay Wang at sinipa siya dahil masyado raw itong useless para lumaban. Galit dito, nagsimulang magpakawala si Guo ng bagong spells pero pinaikot ni Liang at winasak ang mga ito. Ngunit hindi nagpatalo si Guo at nagpatuloy sa paglabas ng spells, parang nakataya ang buhay niya dito. Ang kanyang dedikasyon ay nagbigay inspirasyon kay Wang at sumabog ang kanyang powers. Nang makita ang pagkakataon, agad na umatake ang beast at sinipsip ang energy, umaasang maibalik ang sariling kapangyarihan. Ngunit sinadya ni Wang na ipakita ang sarili. Alam na niyang sa tulong ng aso na susipsip ng kanyang negative energy, muling lalabas ang kanyang powers. Sumabog ang kapangyarihan ni Wang at nagsimulang magsanib sa aso. Ngunit inisip ni Liang na useless si Wang at natawa sa kanya dahil sa kanyang walang kwentang ulo. Lumapit si Wang at sa isang flick, winasak niya ang espada ni Liang. Nang hinawakan niya ang balikat nito, pinalipad niya ito palayo hanggang sa kalangitan. Sa pagkawala ng kalaban, muling nakuha ni Wang ang altar. Hindi nagtagal, nakarating siya sa bagong altar at nakita si Chen na nakahiga at walang malay. Nang gisingin niya ito, inisip ni Chen na may bagong kaaway at naghanda para sa laban. Ngunit iniwan lang siya ni Wang at itinusok ang kanyang espada sa altar. Habang nagdiriwang si Chen sa kanilang tagumpay, inanunsyo ng system na muling nakuha ng kalabang team ang kanilang altar. Napagtanto ni Wang na ang tanging paraan para manalo ay sabay-sabay nilang maaga ang lahat ng altars. Agad siyang sumabog sa isang makapangyarihang apoy, handang abutin ang lahat ng altars sabay-sabay gamit ang kanyang lightning speed. Ngunit pinigilan siya ni Son sa device at sinabi na iniwan ni Guo ang kanyang post nang sabay na umatake ang dalawang kalaban. Nagtaka si Chen kung bakit hindi lumaban si Guo, pero sinabi nito na isa lamang siyang useless fatso na walang lugar sa battlefield. Sinabi ni Son sa mga lalaki na ang tanging pag-asa nila para manalo ay maaga ang lahat ng altars sabay-sabay at kailangan nilang protektahan ito ng ilang segundo hanggang ideklara silang panalo. Hindi nagtagal, nagsimula na si Son at Guo na pumunta sa bagong altar, gamit si Son bilang skateboard para ilunsad si Guo malayo papunta sa cave. Pagdating niya, sinimulang mang-asar ang kalaban sa harap niya, sinasabing ang ama nito ay isang kasabay nito, sinusubukan ni Son na palihim na makarating sa altar. Nang mapansin ng kalaban na distraction lang ito, nagmadali siyang pumunta sa altar, pero naglabas si Guo ng spell sa kanya. Sa kabutihang palad, natagilid siya at tumama ang spell kay Son, na itulak siya palayo sa lugar. Habang sinusubukang makabawi si Son, lumitaw si Tang at sumigaw sa kanyang partner na siguraduhin ang kanyang pulse. Kaya nagsimula siyang tumakbo patungo rito habang umaasa si Son na maabyutan siya bago ito. Nag-summon si Duo ng malalaking bato mula sa lupa, desperadong pigilan siya. Pero nagpatuloy siya at hinugot ang kanyang blade. Kaya naglabas si Son ng maraming espada at inihagis ito sa kanya. Ngunit nang subukan niyang samantalahin ng distraction, nag-flash ang sword spirit ni Tang at winasak ang mga espada sa harap niya. Napagtanto niyang hindi siya makakapasok kaya nagdesisyon siyang umatras. Nang lumitaw si Tang sa harap niya, tinawag siyang failure, sinasabing nabigo na ang kanyang plano bago pa man magsimula. Ngunit nagdesisyon si Guo na sumama para suportahan siya. Habang malapit ng mabawi ng kalabang team ang natitirang altars, napagtanto ni Son na ang tanging paraan para manatili sa kompetisyon ay maaga ang altar na ito para sa kanilang team. Samantala, lumapit si Fake Buff ang kay Chen at balak maaga ang kanyang altar. Ngunit nagsimulang iwasan ni Chen ang mga dark orbs, umaasang mastol siya hanggang matapos ang kompetisyon. Habang nagagalit si Fake Buff Ang, sinubukan niyang mang-asar kay Chen, tinatawag itong useless weakling mula sa isang simp father. Ngunit tumanggi si Chen na lumaban, na lalong nagpataob ng galit kay Fake Buff Ang. Nang subukan niyang ipakita ang bagong kapangyarihan, nagsimulang sipsipin ng dark orbs ang mga dahon. Sa sandaling iyon, pinakawalan niya ang mga ito gamit ang malakas na hangin, pero nablock ni Chen gamit ang espada habang ang iba ay sumalpok sa kanyang katawan. Sa cave, sinabi ni Son kay Guo na umatras dahil balak niyang harapin si Tang mag-isa. Nagsimulang mang-asar si Tang, sinasabing isukol niya ang useless team ng mga losers ni Son. Ngunit determinado si Son na patunayan ang sarili at sinabi sa kanya na ang kanyang ina ay isang loser. Habang nagtatagisan ng espada kay Tang Spirit, nagsimulang i-summon ni Guo ang kapangyarihan ng kanyang blade. Ngunit unti-unti namang naglaho ang espiritu ni Tang parang multo. Bago pa niya maitaboy si Son na labis nang napagod, sinabi ni Tang na sumuko siya, sinasabing ang kanyang team ay isang grupo ng horrendous losers. Bigla, lumitaw ang isang flaming bird sa harap niya.
Ipinagsakripisyo ni Sun ang kanyang sword spirit para mailabas ang kapangyarihan ng Ghoul's Blade, umaasang mapuksa ito. Pinadala ni Tang ang kanyang espiritu patungo sa apoy pero agad itong sinunog sa isang iglap. Habang nasa shock pa rin ng mga lalaki, hinampas sila ng apoy at sumabog sa isang malaking explosion. Samantala, sa ilalim ng puno, napagod na si Chen sa lahat ng atake. Nang subukan ni Fake Bang na maaga ang kanyang posisyon, pinigilan niya ito at determinado na pigilan ang kalaban. Ngunit dahil sa kakulangan ng lakas, sinubukan niyang hawakan ang paa nito. Kaya't nagsimulang tapakan ng Faker ang mukha niya at sinipa siya palayo. Habang sinusubukang tumayo si Chen, napagtanto niyang halos hindi siya makagalaw. Ngunit natatakot siyang mabaigo sa kanyang mga kaibigan. Sa isip na iyon, nagawa niyang bumangon muli gamit ang bagong kapangyarihan, winasak ang shield ng Faker at itinapon ang kanyang espada sa lupa. Galit sa tanawin, nagsawa ang Faker sa pagiging fake at inilabas ang tunay niyang anyo bilang Liu Yan. Samantala, nakuha na ni Wang ang isa pang altar at nagsimulang tumakbo papunta sa susunod. Pagdating niya, sinubukan niyang itusok ang kanyang espada sa altar, ngunit natakot siyang lumabas ang kanyang kapangyarihan sa sobrang excitement. Sa huli, nagawa niya itong itusok at naalala ang mga masasayang sandali nila ni Sun hanggang sa tuluyang mailabas ang kanyang kapangyarihan. Kasabay nito, nagsimulang umikot ang scoreboard patungo sa conclusion. Hinawakan ni Sun ang kanyang kamay para sa suporta at ang love chains ay nagpanatili sa kanyang puso na huwag sumabog. Kaya't ngumiti siya sa unang pagkakataon. Bigla, inanunsyo ng system na nakuha na nila ang lahat ng altars. Sinabi ni Sun kay Wang na handa na siyang maging kanyang asawa. Ngunit bago pa niya maipahayag iyon ng maayos, sinaksak siya ni Lu Ying na nagdulot ng agarang paglabas ng kanyang kaluluwa sa katawan. Sinubukan ni Wang na hawakan siya, pero nawala siya sa harap ng kanyang mga mata. Sa pagka-realize nito, nagbasag ang kanyang chain sa isang nakakatakot na outburst. Habang naglalaho ang amulet, sinubukan ni Wang na suntukin si Lu Yan, ngunit pinutol ng beast ang oras sa sandaling iyon. Gayunpaman, nagsimulang bumasag ang time trap at napagtanto ng beast na sobrang lakas ni Wang upang mapigilan. Sa isang malakas na ugong, tinamaan ni Wang si Lu Yan ng matinding suntok. Sinubukan nitong lumaban at naglabas ng ferocious blast sa kanya bago suntukin siya ng sunod-sunod na kicks at patuloy na atake. Ngunit pinutol ni Wang ang kanyang mga ngipin gamit ang electrifying blow na muntik nang ilipad siya sa kalawakan. Sa isang malakas na ugong, sinimulang hampasin ni Wang siya parang useless na manika at pinalipad sa kalangitan gamit ang mas malakas na suntok na itinulak siya sa isang bato. Nang bumagsak siya sa lupa, sinundan ito ni Wang ng isang brutal na suntok na winasak ang lupa sa paligid nila. Habang kumikislap ang kanyang mga mata parang demonyo, pinalipad niya si Liu Yan sa kalangitan. Habang nagsisama ng mga bato sa paligid niya, itinulak niya ito pataas sa kalawakan at sumabog ang isang dark orb sa harap niya. Handang tapusin siya, nagsummon siya ng sariling dark orb at lumipad palayo. Habang bumagsak si Liu Yan sa lupa, bumaba si Wang patungo sa kanya, handang payapang ayusin ang kanyang katawan at kaluluwa. Ngunit nang sabihin niya na balak na niyang mamatay, tumigil siya sa sandaling iyon. Naalala niya si Son, kaya nagsimulang umalis at unti-unting naglaho ang kadiliman. Ngunit nang subukan niyang ibalik si Liu Yan sa buhay, napagtanto niyang hindi na siya mabubuhay. Sinabi ng aso kay Wang na ang suntok ni Lu Yan ay winasak ang kanyang espiritu at katawan, at kapag nakalaya siya mula sa time freeze, agad siyang mamamatay. Natakot si Wang na mawala siya at nag-alok na isuko ang lahat ng kanyang kapangyarihan para buhayin muli si Liu Yan. Ngunit sinabi ng beast na ang tanging solusyon ay i-restart ang mundo, at ang kanyang espesyal na kakayahan ay kontrolin lamang ang oras. Habang sinasabi yon, iminungkahi ni Wang na bumalik sila sa nakaraan upang mabago ang hinaharap. Agad siyang nagsimulang magsama ng makapangyarihang puwersa sa kalangitan at hindi pinakinggan ang beast nang sabihin nito na ang pagbabago ng hinaharap ay laban sa batas ng kalikasan at maaari niyang mawala ang lahat ng kapangyarihan bilang resulta. Habang nagsasanib si Wang sa beast, bumaba ang isang makapangyarihang liwanag mula sa langit simula ng kanyang time warping journey. Sa bagong mundo, dumating si Wang sa paaralan para sa kanyang unang araw, ngunit pinigilan siya ng dalawang senior gaya ng simula. Nang humingi sila ng protection money at itulak siya palayo, inisip ni Wang na tutulong si Son muli, ngunit pinalitan siya ni Chen na sinipa ang isang bully at nagpakilala. Sinubukan ng pangalawang bully na suntukin siya, pero tinaboy siya ni Guo. Matapos magpakilala si Guo, sinubukan ni Wang na ibigay ang pera, ngunit tinanggihan nila ito. Sa loob ng klase, inisip ni Wang na titingnan siya ni Son, kaya tumayo siya ng excited, ngunit hindi siya ang babaeng iyon. Pag-uwi mula sa paaralan, nakita ni Wang si Son sa loob ng kotse at sinubukan itong habulin. Pagdating nila sa stoplight, sinilip niya sa loob, ngunit hindi si Son ang babaeng iyon.
Ngunit hindi alam ni Wang na ang kanyang spell ay nakalikha ng isang buong bagong mundo. Habang kumukuha siya ng kapangyarihan mula sa mga ilaw, nagsimulang umakyat ang mga bato. Samantala, sa Underworld, ipinakilala ng isang lalaki si Sun Rong sa Demon Queen. Ngunit nang malaman na siya ang minamahal ni Wang, nagmadali ito at nangakong ibabalik si Sun sa buhay. Nang i-activate niya ang kanyang device, muling bumalik ang espiritu ni Sun sa kanyang katawan at naibalik sa buhay. Sa parehong oras sa bagong mundo, sinubukan ni Wang na sabihin sa kanyang mga kaibigan na nandoon na siya dati. Kasama ang isang espesyal na babae. Ngunit sinabi ni Chen sa kanya na tigilan na ang pangarap dahil masyado siyang pangit para magkaroon ng mga babae. Samantala, sa totoong mundo, sinabi ng espiritu ni Wang kay Son na lumikha si Wang ng bagong mundo, umaasang muling makasama siya at na mawawala ang kanilang Earth kung patuloy na dudurugin ni Wang ang planeta. Kaya iminungkahi niya na subukan ni Son na iligtas siya bago pa maging huli. Samantala, nakasakay si Wang sa Ferris wheel kasama ang kanyang mga kaibigan, ngunit malungkot dahil wala si Sun sa kanyang tabi. Sa totoong mundo, habang naghahanda si Sun para sa rescue, nagtransform ang espiritu sa espada. Habang sumugod siya, lumipad siya ng mataas at iniiwasan ng lahat ng blast sa dumadaan sa kanya hanggang sa matagumpay niyang matusok si Wang, pinapahinto ang kanyang enchantment. Nang makita niya ang bulaklak sa kanyang kamay, sinabi niya sa kanyang mga kaibigan na kailangan niyang bumalik sa kanyang realidad. Bigla, natapos ang enchantment at naitulak ni Son si Wang palabas. Sa wakas, nagkita silang muli. Pagbalik nila sa nakaraan, nakaharap ni Chen si Fake Buffang at itinapon ang kanyang espada sa tabi. Ngunit nang i-anunsyo ng system na nagsisimula ng manguna ang team ni Son, nagsawa na si Liu Yong sa pagtatago at sumugod kay Chen. Ngunit isang biglaang puwersa mula kay Wang ang pumuksa sa kanya, kaya't itinusok niya ang kanyang blade sa altar at idineklara silang mga panalo. Sa kanilang tagumpay, dali-daling sumugod si Sun kay Wang. Ngunit isang grupo ng reporters ang dumating upang sirain ang kanilang saya. Matapos mailigtas ni Sun si Wang mula sa kanyang enchantment, napagtanto ni Wang na nawala ang kanyang preparing ability. Sinabi ng beast na ito ang kanyang parusa sa pagtatangkang sirain ang mundo. Nagtaka si Wang kung paano sila makakabalik sa kanilang sariling mundo. Sinabi ng aso na maaari lamang nilang i-reverse ang oras, ngunit mawawala ang mga alaala ni Sun tungkol sa pangyayaring ito. Inisip ni Son na karapat-dapat ang sakripisyong iyon upang maibalik ang mundo, at sinabi kay Wang na palagi siyang mananatili sa kanyang tabi magpakailanman. Hindi nagtagal, dumating si tatay ni Wang dala ang amulet at nagpasya na aisil ang kapangyarihan ni Wang pati na rin ang kanyang emosyon. Sa sumunod na araw, nagpakalayo si Wang sa kanyang karaniwang katahimikan at muling nagsimulang kamuhian ang kanyang buhay. Nang dumating ang instructor, sinabi niya sa mga estudyante na magkakaroon muli sila ng spiritual force test at sinumang estudyanteng hindi nasa intermediate phase ay may expel sa elite class. Dahil natakot si Son na mabaigo si Wang sa kanyang sariling test. Dali-dali siyang lumapit at sinabi na ilabas niya ang lahat ng kanyang enerhiya sa loob niya para maabot ang intermediate phase. Ngunit nakaharap si Chen sa posibilidad ng kamatayan. Sa isip ni Wang, kailangan niyang itabi ang lakas at biglang nawala sa klase. Habang nasa restroom, iminungkahi ni Guo na gumawa sila ng foundation pills upang palakasin ang kanilang spiritual energy para sa test. Natatakot na mabaigo tulad ng kanyang useless na ama, nagsimulang humingi ng tulong kay Wang. Kaya pumayag ito na tulungan siya. Nang magsimula na ang test, nagpa siya ang instructor na ipakita sa mga estudyante ang kanyang sariling spiritual energy. Agad na kumalat ang madidilim na ulap sa ibabaw niya at bumagsak ang isang makapangyarihang thunderbolt na bumuga ng hangin sa buong field. Nang lumabo ang alikabok, sinabi ng teacher na ang tanging paraan para pumasa sa test ay mabuhay sa Thunderbolt. Nang ang unang estudyante ay matamaan ng kidlat, inisip ni Son na parehong mangyayari kay Wang. Ngunit napansin niyang wala siya sa paningin. Sa parehong oras, sa loob ng klase, lihim na nagluluto si Guo ng foundation pills. Nang mapansin niyang papalapit ang instructor, nagsimula siyang magpanik. Kaya binuhusan siya ni Wang ng timba ng tubig. Pagdating ng instructor, nagkunwaring nag-aayos lang sila ng basang damit. Ngunit nagsimula siyang sumigaw sa kanila, binalaan na paalisin sila sa paaralan kung mahuli niyang nandaraya. Sinabi ni Guo na nahulog lang sila sa pool at sinusubukan lang patuyuin ang damit. Ngunit inisip ng teacher na useless na sinungaling si Guo, kaya nagdesisyong tingnan mismo. Habang papalapit siya, umatake ang aso, ngunit itinaboy siya nito. Nang tiningnan niya ang loob ng furnace, nakita niya ang mabahong medyas at ayaw na niyang alamin ang laman nito. Mag-isa na ulit ang mga lalaki. Nagtanong si Wang kung saan itinago ni Guo ang mga pills. Sinabi ni Guo na nabulunan na niya ang mga ito. Sa sandaling iyon, nagsimulang mag-init ang katawan ni Guo ng matinding kapangyarihan habang nagsisimulang matuno ang mga pills sa loob niya.
Habang lumalaki at halos sumabog ang kanyang kapangyarihan, umatake si Wang sa kanya at lumipad siya sa buong kwarto, unti-unting lumambat tulad ng useless na lobo. Nang magising siya, napagtanto niyang tinawag na siya para sa kanyang test. Agad siyang nagmadaling umalis, umaasang magagamit ang cheating pills. Ngunit mabilis niyang natanto na nasira na ang mga pills at nawala ang enhancing ability nila. Sa kabutihang palad, habang sinusubukan niyang ilabas ang kanyang kapangyarihan, naglabas ito ng malakas na kidlat na kanyang nakayanan. Nang dumating na ang turno ni Wang, binigyan siya ng helmet ng teacher, umaasang masusunog siya sa test. Ngunit habang inisama ni Wang ang kanyang kapangyarihan, isang malaking ulap ang kumalat sa buong bakuran. At bumagsak ang kidlat sa kanya. Habang lumalawak ang ulap sa lungsod, isang malakas na hangin ang nagwalis sa lahat ng bagay sa paligid. Habang halos masira ang lungsod, sinubukan ng teacher na patayin ang device, ngunit ang liwanag ay kumalat sa buong syudad at patuloy na bumababa ang spiritual force sa universo. Nang sumali ang mga estudyante sa teacher para patayin ito, nagdesisyon si Wang na itapon ang kanyang espada kay Son. Nang mahuli niya ito, napunta sila sa isang bagong mundo, sinabi niya kay Son na sirain ang system gamit ang kanyang espada. Pinutol niya ang wire sa isang swing, at isang leon ang dumaan sa field, winawasak ang lupa at hinati ang dagat sa isang iglap. Nang lumitaw si Wang na ligtas, iniwan ng instructor ang kanyang floodgate na bukas, nagtataka kung galing ba siya sa ibang planeta. Ngunit walang nakakaalam na ang puwersa mula sa kanyang espada ay nakabukas ng crack sa space na nagbukas patungo sa Hell Dimension kung saan naghihintay ang lahat ng beasts para sa sandaling ito. Ilang linggo ang nakalipas, sa loob ng klase, ipinakilala ng instructor ang isang bagong estudyante, sinasabing na-promote siya sa elite class dahil pumasa siya sa spiritual energy test. Ngunit napagtanto ni Wang na nakilala na niya siya sa ibang mundo na ginawa niya para kay Son, at nagsimulang magtanong kung nagsisimula ng mag-collide ang dalawang mundo. Pagkatapos ng klase, nakatagpo ng mga lalaki ang isang misteryosang babae sa hallway. Umaasang matuklasan kung sino siya, nagdesisyon silang sundan siya. Ngunit nang makarating sila sa isang pribadong silid, napansin nilang misteryosong nawala ang babae. Kaya nagdesisyon silang mag-usisa, umaasang matutuklasan ang kanyang kinaroroonan. Nang sinabi ni Wang na may paparating na tao, nagtago muna sila. Hindi nagtagal, pumasok ang bagong babae, si Lin, sa silid, umaasang makapag-isa. Nang sinubukan niyang tanggalin ang kanyang plot armor, nagpakita sina Guo at Chen sa kanya. Sinubukan nilang ipaliwanag na naligaw lang sila, ngunit tinawag sila ng babae na magkasamang pangit, nakakadiri, at weird. Habang itinapon niya ang wallet sa isang estatwa, umikot ito hanggang bumukas ang sahig at nahulog sila sa butas. Nang mapagtanto nilang hopeless sila nang wala si Wang, nagdesisyon siyang sundan sila. Samantala, sa kailaliman, lumitaw ang misteryosang babae na si Yu sa harap ng kanyang kapatid na si Luyan. Masaya siyang makita ito. Sinabi ni Luyan na pakawalan agad siya, pero sinabi ni Yu na dumating siya para lipulin siya habang hinahanda ang kanyang magic bow. Sinabi niya kay Luyan na ang pagsira sa kanya ang parusa sa pagkabigo niyang tapusin si Son, at nagpakawala ng warning shot na nagtamo ng pasa sa mukha ni Luyan. Sa parehong oras, nagsimula nang bumagsak si Wang at ang iba pa patungo sa ilalim. Humingi si Wang ng paumanhin sa pagkaistorbo sa kanilang usapan. Ngunit bago pa man sila maging parang pancake, nagsummon si Wang ng butas sa lupa na humantong sa isang secret chamber. Habang nag-iikot sila, napansin nila ang larawan ng isang babae at na-realize nilang si Yu ito. Sa kailaliman naman, inakusahan ni Yu si Luyan na ninakaw ang posisyon niya bilang leader ng Shadow Faction. 10 taon na ang nakalipas. Nang sinalakay ng Demon Frog ang lungsod, swerte niyang na-blow out ang kanyang eroplano at naipit sa portal, naging hot secretary ng Demon Lord. Inakusahan niya si Luyan na inatake ang kanyang eroplano para agawin ang kanyang posisyon at paghiwalayin siya sa kanyang mahal. Sinabi niya na ang pagtapos sa kanya ay karampatang gantimpala sa kanyang betrayal. Ngunit bago pa makaputok ang kanyang arrow, lumitaw ang teacher para iligtas si Luyan. Sinabi niya kay Yu na hindi inatake ni Luyan ang kanyang eroplano. 10 taon na ang nakalipas nang bumukas ang mystical portal sa lungsod at sinimulang kainin ng Demon Frog ang spiritual force ng lahat, lumitaw si Wang para lipulin ito gamit ang isang malakas na blast. Ang blast na iyon ang nakabutas sa eroplano ni Yu. Bago bumagsak, nailigtas ito ni Wang gamit ang kanyang kapangyarihan, ngunit mala-aksidente na ihulog si Yu palayo sa kanyang mahal at pumasok sa portal. Nang malaman niyang ang teacher ay ang kanyang dating minamahal, sinabi niya na namimiss niya ito at nais manatili sa kanyang tabi magpakailanman. Sinabi ng teacher na matagal na niyang hinihintay siya mula nang mawala ito at umaasang magkakaroon sila ng kwento magdamag. Kaya nagsimulang maghalikan sila sa harap ng kanilang kapatid na nakakulong. Si Luyan, na nais na sana ay namatay na lang kaysa panoorin sila.
Samantala, sa chamber, na-realize ni Wang at ng iba na pag-aari pala iyon ng kanilang teacher na matagal nang naghahanap ng pag-ibig ng kanyang buhay, at umaasa na muling makapiling ito magpakailanman. Ilang araw ang nakalipas, dumating si Wang at ang kanyang mga kaibigan sa isang shop ng espada, umaasang makakabili ng bagong espada. Nang makita nila si Lin, sinabi niya na nagtatrabaho siya sa shop at ang kanyang tungkulin ay alagaan ng mga espada. Habang pinapanood nila siyang magtrabaho, nagtanong si Son kung siya ba ay ulila. Kaya sinabi niya sa kanila na lumaki siya ng mag-isa at ang tanging kasama niya ay ang kanyang sword spirit. Sinabi niya na nung siya ay 8 taong gulang, nagsawa na ang sword spirit sa kanyang pangit na mukha at nagpahinga muna. Ngunit umaasa si Lin na makita itong muli, kaya simula noon ay ginampanan niya ang tungkulin na alagaan ng mga espada. Nang tanungin nila kung bakit hindi siya bumili ng bagong espada, sinabi niya na hindi niya kayang bilhin ito dahil ginastos niya lahat ng pera sa crypto. Habang sinasabi niya ito, lumitaw si Tang sa harap nila kasama ang kanyang mga tauhan at tinawag si Lin na pinakawalang silbing tagapaglingkod sa mundo. Nang tanungin ni Guo kung gusto nilang mapalo ulit, sinabi ni Tang na ang layunin lang nila ay panatilihin ang mga espada at inutusan ng kanyang tauhan na ibigay ito. Dahil sa dami ng espada, natakot si Lin na mawalan ng trabaho kaya tinanggap niyang panatilihin ang mga espada. Nang nagsimula na silang umalis, iminungkahi ni Son na bilhan si Lin ng bagong espada. Ngunit inisip ni Guo na masyado siyang nahihiya para tanggapin ito, kaya iminungkahi ni Wang na ipagawa na lang ang bago. Kinabukasan, nagpa siya silang magtago sa loob ng shop gaya ng mga sneaky na magnanakaw hanggang sa isara ito sa araw. Nang mapagtanto nilang mag-isa na sila, ipinakita ni Wang ang disenyo niya para sa espada. Hindi nagtagal, sinimulan nilang i-process ang mga spiritual items sa system. Nang matapos, itinapon nila ito sa furnace at hinintay na maluto ang espada. Kinabukasan, nang magtipon-tipon ang grupo, nagpa siya si Son na ibigay kay Lin ang bagong espada, at sinabi ni Chen na ito ay regalo nila para sa kanya. Masaya sa regalo, sinabi ni Lin na ito ang pinaka-espesyal na sandata na natanggap niya. Ngunit lumitaw si Tang sa sandaling iyon at naghamon kay Lin sa isang duel dahil natalo ang kanyang team ng grupo ni Wang sa kompetisyon. Umaasa siyang sirain ang kanilang kaibigan bilang ganti. Tinanggap ni Lin ang hamon. Habang naghahanda para sa duel, hinugot ni Tang ang kanyang espada at sinimulan ang kanyang ice powers bago hatiin ang isang kahoy. Upang sirain ang babae, nagpakawala siya ng mabigat na snow patungo sa kanya at tinangkang tapusin ang kahoy sa isang iglap. Ngunit nang subukang tapusin si Lin, pinigilan siya ng kanyang espada. Sa sandaling iyon, napunta sila sa isang mystical na dimensyon at na-realize ni Tang na nasa loob siya ng solar system. Habang nabuhay ang espada ni Lin, hinipon nito ang espada ni Tang at sinimulang alisin ang kanyang life force, nilamon ang kanyang kaluluwa na parang walang silbing bangkay. Ngunit nabasag ng espada ni Wang ang kanyang espada, na iligtas siya bago tuluyang maik. Kinabukasan sa paaralan, nakita ni Son si Wang habang kumakain ng kanyang karaniwang crispy noodles at sinapak ang kanyang ulo bilang tanda ng lihim na mensahe ng pagmamahal. Ngunit napakabobo ni Wang para mapansin ang pagkakataong makipag-ugnayan sa kanya at nanood lang siyang umalis. Ngunit sa gabing iyon, nagpa siya sina Chen at Guo na sundan siya sa paaralan, umaasang matulungan siya sa pagkakataong ito na maipakita ang kanyang potensyal sa pag-ibig. Ngunit nadismaya si Son dahil hindi siya magiging solo sa kanya. Habang naglalakad sila sa paaralan, sinabi ni Chen sa iba na siya ay isang walang takot na anak ng isang salungguhit at nagpa siya siyang manguna upang patunayan ang kanyang sinabi. Ngunit nang mabangga niya si Lin, agad siyang natakot at natapilok sa takot. Samantala, sa kailaliman ng abis, nagawa ni Luyan na tawagin ang palaso ni Yu at sinimulang give-in ang mga kadena. Sa huli, napunit niya ang selyo at nagpatuloy sa pagwasak hanggang sa tuluyang mabasag ang mga kadena na nagbigay daan kay Luyan upang makalaya. Habang iniisip niya kung paano siya makakatakas, napansin niya ang malaking butas sa pader at naisip na kailangan lang niyang lumangoy palabas. Kasabay nito, natapos ni Guo at Chen ang kanilang ginagawa. Ngunit nang magsimulang magtaka kung may multo na gumagawa ng mga ingay, nakarinig sila ng tunog sa banyo. Kaya't nagdesisyon si Guo na tingnan ito. Biglang bumuhos ang tubig sa harap niya at si Chen ay nawala ng malay matapos salungguhit muli sa kanyang pantalon. Nang dumating si Wang at ang mga babae, nakita niya si Luyan na sinusubukang makalabas at agad niya itong itinulak pababa sa drain. Habang si Guo at Chen ay nanatiling walang malay, inilagay nila sila sa isang pribadong kwarto at naglagay ng spell upang muling magkamalay. Naisip ni Sun na ito ang perpektong pagkakataon upang makuha si Wang para sa kanyang sarili. Ngunit nang sabihin ng Sword Spirit kay Wang na sinusubukang makatakas muli ni Luyan, nagmadali siyang hanapin ito. Samantala, nasa elevator si Luyan at nagbabalak ng paghihiganti sa kanyang mga kalaban.
Ngunit nang bumukas ang elevator, agad siyang itinulak ni Wang sa sahig. Gayunpaman, nagawa niyang makalabas at pinanood ang magkasintahan na naglalakad sa paaralan. Habang tumitig sila sa isang salamin, sinabi ni Sun kay Wang na ang salamin ay isang mystical portal na nag-uugnay mula sa mundo ng tao patungo sa ibang dimensyon at maaari rin itong magdala sa outer space kung gagamit ng tamang spell. Ngunit bago niya nasimulang basahin ang kanyang mga love lines, tinapak si Wang at itinulak malayo sa pader, at lumitaw si Lin sa harap niya na kinontrol ng isang demon. Habang sinasummon ni Sun ang kanyang espada, banihag siya ni Lin gamit ang isang madilim na spell at nagsimulang mamula ang buwan. Sinabi ng demon na balak niyang buksan ang portal patungo sa Demon World at aiselyo si Sun doon magpakailanman. Habang nagiging ganap na pula ang buwan, nagbukas ang portal patungo sa Demon World. Ngunit habang hinahatak niya si Sun patungo sa portal, dumating si Luyan na handang tapusin si Sun mismo. Sa kabutihang palad, dumating si Wang sa tamang oras upang iligtas siya, na nagdulot kay Luyan na tamaan si Lin ng matinding blow na nagtulak sa demon sa portal na nagwasak sa salamin ng tuluyan. Habang nagagalit si Luyan sa kanyang pagkabigo, tinapak siya ni Wang diretso sa pader, pinatahimik siya ng tuluyan. Sa pagbabalik ng kapayapaan, nagpa siya siyang tingnan ng regalo ni Sun at natuwa na buhay pa rin siya. Ilang linggo pagkatapos, dumating si Wang at ang iba sa bahay ng pamilya ni Sun upang makita siya, ngunit napansin nila na ang kanilang $1,000,000 farm ay nagsimulang masayang. Habang nasa loob ng yungib ng pamilya, nagtanong si Guo kay Sun kung ang walang silbing ama niya ay naipaglaro na ba ang kanilang pag-aari sa kasino. Ngunit sinabi niya kay Wang na ang pagkawala ng spiritual energy sa universo ang dahilan kung bakit nagsimulang mamatay ang kanilang farm, at sinabi na kung wala ang spiritual energy, mas mabuti na lamang nilang iwan ang farm. Nang lumitaw ang ina ni Son, sinabi niya na ang farm ay isang minanang pag-aari ng pamilya at pinanggako niyang hindi susuko sa pagtatangkang maibalik ito. Sa inspirasyon ng kanyang mga salita, sinabi ng ama ni Son na sisimulan nilang muling magtanim kapag naibalik na ang spiritual energy. Nang gabing iyon, pagkatapos ng hapunan, tinanong ni Wang si Son kung paano nila maibabalik ang farm. Ngunit sinabi niya na mas mabuting iwan na lamang ito. Sinabi niya na nagsisimulang mawala ng tubig ang lupa dahil nagsimulang mawala ang spiritual force, at kapag natuyo na ito, hindi na muling maibabalik ang kanilang buong farm. Nagpasalamat siya sa alok ni Wang na tulungan siya. Ngunit sinabi niyang mas gusto niyang alagaan ang sarili niyang negosyo. Nang gabing iyon sa tren, habang pauwi si Wang at ang iba, natuklasan nila sa balita na balak ipagbili ng pamilya ni Sun ang kanilang farm sa walang silbing pamilya ni Tang, at na si Sun at Tang ay magpipirma ng bloodborne marriage agreement. Nabigla ang grupo at naisip nilang tiyak na pinilit ang pamilya ni Sun sa kasunduang iyon. Dahil naniniwala silang magdudulot ito ng kapahamakan, iminungkahi ni Wang na sirain ang kasunduan bago ito matapos. Kaya, kinabukasan, bumalik si Wang at ang kanyang mga kaibigan sa bahay ng pamilya, handa para sa labanan. Nang makita nila ang team ni Tang, nagbanta si Guo na durugin sila tulad ng plastic cup. Ngunit sinabi ni Liang na bumalik sila upang maghayganti sa pagkatalo sa kompetisyon. Habang umatake si Chen, isang putok ang sumiklab sa kagubatan. Agad na sumugod si Guo upang tapusin si Jen, ngunit naipit siya sa spell ni Yisha. Bago pa man mawasak ni Liang si Chen, nagcast si Lin ng kanyang sariling spell upang palayain siya, na nagbigay daan para siya ay makapatama. Kasabay nito, nagtagpo ang espada ni Gol at ni Jen, habang iniisip ni Isha kung paano nakalaya ang mga lalaki, sumugod si Lin upang tulungan siya, ngunit tumakas siya. Samantala, si Wang ay tumakbo patungo sa yungib, umaasang makarating doon bago matapos ang kasunduan. Sa loob ng yungib, handa na si Tang at si Son na selyuhan ang kasunduan. Agad na kinagat ni Tang ang kanyang daliri at iniimprinta ito sa papel, sinasabi kay Son na sabik siyang magkaroon siya bilang bagong asawa. Nang subukang saktan ni Son ang sarili, dumating si Wang upang pigilan siya at agad siyang dinala palayo, kasama ang pag-ibig ng kanyang buhay. Sinabi niya na dumating siya upang iligtas siya mula sa kasunduan at nais niyang manatili kasama siya magpakailanman. Ngunit habang lumilipad sila palayo sa yungib, lumitaw ang ama ni Son sa labas, sinasabi kay Son na ang kasunduan ang kanilang tanging solusyon upang mailigtas ang farm. Narinig ang kanyang sinabi, umatras si Son mula kay Wang at sinabi na pinanggako na niyang pipirma ng kasunduan. Sinabi niya na matapos silang umalis sa yungib noong nakaraang araw, dumating ang ama ni Tang at nag-alok ng mamuhunan sa kanilang kumpanya kapalit ng bloodborne agreement kay Tang, dahil wala siyang kakayahan na maghanap ng sarili niyang asawa. Pinayag na ng ama ni Son ang kasunduan. At sinabi ng kanyang ina na ito na lamang ang kanilang tanging pag-asa upang mabuhay. Sinabi ng kanyang ama na sa pagtanggap ng alok, may iligtas nito ang kanilang pamilyang salat sa pera at mapapanatili ang negosyo ng pamilya. Ang mga salitang iyon ang nagpa-realize kay Son na talagang walang pag-asa ang kanilang pamilyang salat.
Kaya sinabi niya kay Wang na tungkulin niyang panatilihin ang pamilya at handa siyang isakripisyo ang sariling kaligayahan upang pakasalan ng masama at nakakainis na si Tang, kaya nagsimulang bumalik si Son patungo sa Yungib. Habang umaalis si Wang at ang iba, napansin niya ang isang misteryosong presensya sa loob ng lawa. Nang tignan niya ito, biglang lumitaw ang isang higanteng starworm na sumisipsip ng lahat ng spiritual force sa paligid ng farm. Determinado na mapasaya ang kanyang crush. Sinubukan ni Wang na hilahin ang worm habang sinusuportahan siya ng kanyang mga kaibigan. Habang lumalakas ang alaala kay Son sa kanyang isip, naglabas si Wang ng apoy sa loob ng worm na nagpaangat nito ng mataas sa himpapawid. Kasabay nito, sa loob ng yungib, sinaksak ni Son ang sarili at handa ng pirmahan ang kontrata. Bigla, sumabog ang worm sa kanilang harapan at nagsimulang dumaloy ang tubig mula sa lupa na nagpanumbalik ng buhay sa farm. Sinubukan ni ama ni Tang na hikayatin si Son na iimprinta ang kasunduan. Ngunit sinabi ng kanyang security na muling umuunlad ang negosyo ng pamilya at napagtanto nilang pwede na lamang ay, salungguhit si ama ni Tang, ilang linggo ang lumipas sa lungsod, natuklasan ni Wang at ng mga babae na ang mga kalye ay puno ng zombies na naimpluwensyahan ng love spell ni Son matapos aksidenteng matapan ang tubig mula sa farm sa supply ng tubig ng lungsod. Kaya, nagsimulang magtago at umalis sila. Bago pa man makalayo, natagpuan sila ng mga zombies at sinubukang lamunin. Ngunit nagawa nilang makatakas. Nang matanto nilang papunta sila sa dead end, ginamit ni Wang ang kanyang espada bilang magic skateboard at lumipad kasama ang mga babae hanggang sa makarating sa bubungan. Habang tumitingin sa lungsod, nakita nila ang milyon-milyong zombie sa mga kalye na sumusubok umakyat sa tuktok ng gusali. Bigla, lumitaw si Chen sa kalye, nahuli sa enchantment ni Sun Rang. Habang bumabagta sa mga zombies, umakyat siya sa mga pader at lumipad patungo sa bubungan. Nang sabihin niya kay Son na mahal niya ito, tinawag siya ni Son na broke, pangit, salungguhit at sinabi na masyado siyang pangit upang mahalin ng sinuman. Ang mga salita niya ang nagpatambak kay Chen sa bubungan at napagtanto nilang ang kanyang rejection ang nakabasag sa spell. Upang magamit ang natuklasan, sumigaw siya sa mga zombies sa ibaba, tinatawag silang walang kwenta, nakakainis, at wala sa ayos. Na ang mga broken ass nila ay hindi karapat-dapat sa pag-ibig. Sa sandaling iyon, nawala ang spell mula sa lahat ng zombies. Nang matanto na madaling makonsela ang spell, nag-isip si Chen kung paano mapapalaya ang buong lungsod. Kaya iminungkahi ni Lin na i-livestream ni Son ang video at i-reject ang lahat ng sabay-sabay upang lahat ay malaya sa kanyang spell. Ngunit nang subukan niyang gamitin ang kanyang telepono, napagtanto niyang walang cell reception. Nang lumitaw si Luyan sa cell tower sa kanilang harapan, sinubukan niyang sabihin sa kanila na pinutol niya ang cell reception at inutusan si Son na sumuko sa kanya, ngunit hindi nila marinig ang kanyang mga salita at sinubukan pa ring babalaan siya tungkol sa bumabagsak na meteorite. Bago pa niya namalayan, lumitaw ang meteorite sa itaas niya at napagtanto niyang ang universo ay tiyak na laban sa kanya. Sa sandaling iyon, siya ay sumabog at nawasak ng tuluyan. Sa pagkasira ng cell tower, iminungkahi ni Wang na maglakbay sila sa kalawakan para sa livestream ni Son. Nang magtanong si Lin kung paano sila makararating sa kalawakan, ipinakita ni Wang sa kanila ang kanyang tour tickets para sa flight patungong space station. Kaagad, nagsimulang lumipad sila sa espada ni Wang habang ang mga zombies ay humahabol sa kanila. Pagdating nila sa lungsod, nagsimulang lumapit ang mga zombies, kaya nag-alok sina Chen at Lin na manatili sa likuran at hadlangan ang mga ito. Inisip ni Son na sila ay matutuklaw ng mga zombies at iminungkahi na tumakas na lamang silang magkasama, ngunit nangako si Chen na hahadlangan sila ng sapat na oras para makaligtas ang magkasintahan. Kaagad, umalis si Wang kasama si Son. Pagpasok nila sa tren, nagsara ang pinto sa tamang oras, pinipigilan ng mga zombies na makapasok. Habang tumutungo ang tren sa kalawakan, nagsimulang maghiwalay ang mga car sa ere. Sa loob ng car na magkasama lamang sina Wang at Son, umaasa siyang maririnig ang kanyang love confession. Kaya nagsimulang sabihin ni Wang na matagal na niyang pinapangarap na magkaroon ng oras na magkasama sila at may mahalagang sasabihin sa kanya. Masigasig na nais marinig ang buong confession, sinabi ni Son na ipahayag niya ang lahat ng nararamdaman niya, ngunit sinabi lamang ni Wang na napansin niyang walang tao sa station at naisip niyang magugustuhan sana ni Chen at Lin ang tanawin ng kalawakan kung kasama sila. Sa sandaling iyon, inanunsyo ng system na nakarating na sila sa terminal station. Pagdating sa station, lumabas si Son sa bukas na lugar at sinimulang gawin ang kanyang livestream. Habang ipinapakilala ang sarili, sinabi niya na ipinanganak siya sa isang mapagmahal na pamilya at nais maging perpektong anak na magpapasaya sa kanila. Ngunit nang pumasok siya sa high school, napagtanto niya na siya ay isang sirang bata na kailangan mahalin ng isang lalaki at maging isang hinaharap na asawa.
Nang mabangkarote ang kanyang pamilya, natuklasan niyang walang espesyal sa sinuman at na bawat mabuting bagay ay may kapalit. Mula noon, nagsimulang magtrabaho si Son upang makamit ang sariling respeto at naging determinado na huwag umasa sa kayamanan ng kanyang pamilya. Bagaman sa kalaunan ay minahal siya ng mundo dahil sa kanyang aksidenteng love spell, sinabi niya na hindi niya kailangan ang kanilang pag-ibig, kundi ang pag-ibig lamang ni Wang magpakailanman. Nang binitiwan niya ang mga salitang iyon, nagsimulang mawala ang spell mula sa lahat. Sinubukan ni na Son at Wang na sulitin ang sandali, ngunit napagtanto nila na may isang makapangyarihang meteorite na patungo sa Earth. Natakot si Son na lahat sila ay malalagay sa kapahamakan, ngunit simpleng hinugot ni Wang ang kanyang espada at itinapon ito sa meteorite. Nawinasak ito sa isang iglap at nagpakalat ng magagandang liwanag sa kalangitan. Matapos mapawi ang bantat, iminungkahi ni Son na tingnan nila ang iba pang bahagi ng station. Ngunit nang lumabas sila, napagtanto nilang misteryosong nagbago sila at naging mga three-dimensional na karakter. Sa pag-asang makahanap ng paraan palabas, inilunsad ni Son ang kanyang espada, ngunit bumalik ito sa kanya, kaya napagtanto niyang sila ay natrap sa isang loop. Iminungkahi ni Wang na sirain ang pader at naglabas ng isang guardian light upang protektahan si Sonram mula sa pagyeyelo. Ngunit nang pumutok siya sa pader, natuklasan nilang sila ay nasa loob ng isang spatial cycle. Samantala, sa Demon World, sinabi ng lingkod ng demonyo sa Emperor na matagumpay niyang natrap si Wang sa loob ng isang dimensional seal gamit ang kapangyarihan ng dimensional lamps at sinabi niyang hindi kailanman mababasag ang seal. Sa parehong panahon sa Earth, nagsimulang umatake ang mga halimaw sa mundo. Isang halimaw ang sumubok na patayin ng isang lalaki, ngunit naitulak ito. Nang tumayo si Johnny sa harap nito, pinasabog niya ito muli at umalis, hinahayaan ng halimaw na habulin siya. Gamit ang isang device, sinabi niya sa kanyang mga tauhan na iligtas ang mga tao mula sa lungsod. Ngunit isang beast ang lumitaw at pinatay silang lahat sa isang iglap. Sa terminal station, nagawa ni Wang na hilahin ang control panel. Sa isang snap, binago niya sila sa polygon form at si Son ay mukhang hot chick mula sa GTA. Sinabi niya sa kanya na gusto niya ang kanyang bagong anyo at sinabi na parang useless video game character siya. Ngunit napagtanto ni Wang na inaatake ang Earth. Sa loob ng Earth, lumitaw ang isang malaking portal sa kalangitan at 12-dosenang halimaw ang nagpatrolya sa lungsod. Sinabi ng Beast kay June na sumuko siya dahil napalibutan na ang lungsod at malapit ng masira. Ngunit sinabi ni June na ibabato nila ang kanilang mga kaaway pabalik sa kanilang useless na mundo. Nang pumasok ang isang matandang magician sa Magic Circle, sinimulan niyang tawagin ang isang makapangyarihang kidlat sa lungsod, handang lipulin ang mga halimaw. Nang bumagsak ang kidlat sa kanya, nagsimulang kumalat ang makapangyarihang liwanag sa paligid niya. Nang subukang durugin siya ng beast, sinuportahan siya ng iba pang mga magician na nagdulot ng pagsabog ng liwanag sa halimaw. Matapos mapabagsak ang beast, inisip ng mga magician na tapos na ang labanan. Ngunit sa kanilang harapan, muling lumitaw ang isang portal sa kalangitan at nagsimulang bumaba ang isang demon carrier patungo sa lupa. Upang sirain ito, sinimulan ng matanda ang pagpapalabas ng kanyang kapangyarihan. Ngunit ang bigat ng carrier ay winasak ang lupa sa ilalim niya. Habang sinusubukan niyang ilabas ang lahat ng kanyang spiritual powers, nagsimulang bumukas ang mas maraming portal sa iba't ibang lungsod. At ilang dosenang carriers ang bumagsak, dinudurog siya sa ilalim ng lahat ng bigat. Libo-libong beasts ang lumitaw mula sa mga butas at inatake ang lungsod. Samantala, sa kalawakan, habang pinapanood ni Son ang pagkawasak ng mundo, nagtanong siya kung maaari pa bang mailigtas ang Earth. Sinabi ni Wang sa kanya na maaari pa ring mailigtas ang lahat. Nang bumalik siya gamit ang isang mirror, sinabi niya sa kanya na parang video game ang Dimensional Seal, at napagtanto ni Son na maaari nilang sirain ang seal sa pamamagitan ng pagwasak sa Dimensional Lamps. Nang magsimulang magningning si Wang ng makapangyarihang liwanag, nagsimulang mas maliwanag ang apoy sa Demon World. Gamit ang cooling effect ng espiritu ni Son, sinimulan ni Wang na pasabugin ang mga lamps habang ang mga light spears ay winawasak ang mga ito hanggang sa tuluyang nawala ang seal sa terminal station. Nabalik sa kanilang karaniwang anyo ang magkasintahan. Sa pag-alis ng hadlang, sinabi ni Wang kay Son na manatili sa station habang siya naman ang magsasagip sa Earth. Sinabi ni Son na mabubunyag ang kanyang pagkakakilanlan sa mundo, ngunit sinabi niya na mas mahalaga ang iligtas ang mundo. Kaya't lumipad siya papunta sa Earth at pinabagsak ang mga carrier sa isang hampas. Bago niya mailabas ang kanyang buong kapangyarihan, isang misteryosang babae ang lumitaw sa likod niya at bigla silang naglaho. Sa loob ng isang tren, napagtanto ni Wang na si Lin ang babae at sinabi niya na siya ay mula sa Butterfly Race, ngunit nasaksihan niyang nasira ang kanilang mundo ng hukbo ng Demon Emperor. Nagulat si Wang kung bakit hindi pa nila hinarap ang Emperor.
Sinabi ni Lin na masyadong makapangyarihan ng Demon Emperor para matalo ng sinuman at na siya ay nakasakop na ng napakaraming mundo na hindi na mabilang. Hindi nagtagal, lumitaw sila sa Demon World. Sinabi ni Lin sa Demon Servant na palayain ang kanyang kapatid na nakakulong. Sa pag-asang ipagpapalit siya kay Wang. Ngunit pinilit siya ng demon at tinawag siyang useless, disgusting, at weakling na nararapat lang talunin dahil sa pagiging moronic at gullible. Ngunit nang subukan ng demon na pilitin si Wang sa lupa, nanindigan siya at itinapon ng demon sa mga pader. Humanga sa kakayahan niya, tinawag ng Demon Emperor si Wang na isang karapat-dapat na kalaban, at sinabi na hindi pa siya nakipaglaban sa isang katunggali na gaya niya sa loob ng 1,000 taon. Habang lumilipad sa himpapawid, lumapag siya sa harap ni Wang at hiniling na malaman ang kanyang pangalan. Sinabi ni Wang na siya ay mula sa elite class ng Shanghai faction. Agad, pinasabog siya ng Emperor ng isang makapangyarihang suntok, kumbinsidong siya'y nadoroj. Ngunit nanatiling buo si Wang at sinabi na ang suntok niya ay parang isang salungguhit sa lungguhit. Hindi nagtagal, bumagsak ang demon sa labas ng kanyang kastilyo dahil sa isang nakapipinsalang hampas. Sinabi ni Wang na sinikap niyang iwasan ang anumang labanan upang hindi masira ang Earth. Hindi handa tumanggap ng pagkatalo, lumipad ang Emperor, winawasak ang sarili niyang hukbo. Ngunit lumipad si Wang kasunod niya. Nagpa siya ang demon na lumaban. Pinabagsak siya ng demon at sinundan ng kulay ng liwanag bago sipa siya sa isang bato. Lumabas si Wang at nagpalipad sila sa paligid ng bato bago niya naiwasan ang hampas mula sa demon. Ngunit habulin siya ng demon at sila'y umiikot sa makukulay na liwanag, nagpapalitan ng suntok at sipa na parang matinding kaaway, bago ang demon ay umikot sa isang makapangyarihang pagsabog, determinadong durugin si Wang at umiikot sa buong universo hanggang sa maubos ang lakas. Nang mapagtanto ng Emperor na hindi nasugatan si Wang, nagtanong siya kung sino ba siya. Pinagsama ni Wang at pinaikot ito, itinapon sa isang ibang planeta bago bumagsak sa loob ng kanyang palasyo. Lumitaw si Wang sa harap niya at handang tapusin ito. Ngunit nagpa siya siyang sumuko. Sa isang iglap, lumitaw ang lingkod ng Emperor sa likod ni Wang, sinasabing natuklasan na niya ang kahinaan nito at matagal na niyang hinihintay ang pagkakataong pagsamantalahan ito. Kinuha niya ang seal ni Wang para sa kanyang lakas at inalis ito at inisip ng Emperor na sila na ang nagwagi sa labanan. Ngunit, biglang sumabog si Wang sa apoy at isang nakasisilaw na liwanag ang sumabog sa kastilyo, winawasak ang lahat ng nasa paligid. Habang winawasak ang planeta, ang mga mahiwagang liwanag ay tumagos sa Earth dahilan upang ang mga halimaw ay mapuksa. Habang lumino ang kalangitan, nagsimulang maglaho ang mga carriers. At nang mapuksa ang mga alien, nagsimulang magdiwang ang mga tao sa kanilang tagumpay. Habang nagsimulang umulan, ang tubig ay gumaling sa kanilang mga sugat at muling tumaas ang spiritual energy. Lumitaw si Wang sa loob ng Earth na may makapangyarihang kulog, at inisip ni Lin na darating siya upang puksain siya dahil sinubukan niyang ipasa siya sa Demon Emperor. Sinabi niya na hayaan ang kanyang kapatid na mabuhay at nahaharapin niya ang galit ni Wang ng mag-isa. Ngunit sinabi lang ni Wang na tawagan ng kanyang ama at ipaalam na magdala ng bagong seal bago niya wasakin ang Earth tulad ng nangyari sa Demon World. Ilang linggo ang lumipas, isa pang estatwa ang ginawa bilang parangal kay Shui, at inisip ng mundo na siya muli ang bayani. Kasabay nito, sinimulang muling buuin ang mundo at lahat ay nagsimulang bumalik sa kanilang normal na buhay. Habang sakay ng tren ng grupo, nagtanong si Guo kung sino talaga ang nagligtas sa mundo. Ngunit iminungkahi ni Chen na ito ay isang bagong misteryosong magician. Ngunit tinanong ng kanyang anak si Wang kung ano ang nangyari sa digmaan. Nakita niyang natutulog ang pangit. Walang kwenta at nakakainis na mukha ni Wang, ngunit natuwa siyang hindi na niya maririnig ang nakakainis niyang boses. Panoorin ang susunod na video.